Wala ka talagang kwenta. Hiyaw ni Vanjie sabay tulak sa kawawang si Dimple na mayak-iyak na ngayon at halos manginig na sa takot. Hindi ko naman po sinasadya, natabig ko lang po. Naiiyak na wika ni Dimple. At talagang nagdadahilan ka pa. Hindi mo ba alam na mas mahal pa sa buhay mo ang vase na yan? Gigil na tugon ni Vanjie. Babayaran ko na lang po. Magtatrabaho po ako maigi. Patawarin na po ninyo ako. Halos hindi na rin makahinga ang dalaga sa kakaiyak. Pero walang awa si Vanjie at halos mag-apoy na nga rin ito sa galit. Kahit habang buhay ka maglampaso ng sahig, hindi mo mababayaran ang vase na ito. Milyon-milyon ang halaga nito at sinira mo lang. Nalilisik pa ang mga mata at saka nagsimulang hilahin ang buhok ni Dimple at kalad ka rin ito patungo sa labas ng mansyon. Ma'am Vanjie, tama na po please. Pakiusap pa ni Dimple na walang magawa para ipagtanggol ang sarili. Sa kanyang sinasapit ngayon. Itinulak pa ni Vanjie si Dimple at saka hinawakan sa kanyang panga. Sa tingin mo maaawa ko sa'yo? Ni hindi mo nga naisip ang kahalagahan ng gamit ko. Napakawalang hiya mo. Etong dapat sa'yo. Sumbat pa ni Vanjie at akmang susugatan si Dimple gamit ang isang peraso ng basag na vase nang biglang may humawak sa braso ni Vanjie. Mahigpit ito at puno ng babala. Subukan mo. Malamig at seryosong wika ni Theo dahilan upang manlaki ang mga mata ni Vanjie. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sa tuktok ng isang matayog na gusali sa Maynila, nakaupo si Theo Salazar sa kanyang opisina. Sa isang mamahaling swivel chair kung saan siya ay napapalibutan ng mga bintanang salamin na nagbibigay tanawin ng abalang lungsod sa ibaba. Nakasuot siya ng maayos na suit at sa kanyang harapan ay nakalatag ang mga dokumentong nagpapakita ng mga milyong-milyong pisong kita ng kanyang kumpanya, ang Salazar Agri Products. Would that be all, sir? Tanong ng assistant ni Theo na si Marga sa kanya. Tumango si Theo pagkatapos permahan ng sangkatutak na tseke na para sa kanyang kumpanya. Lumabas ang assistant at napasandal na lamang si Theo sa kanyang kinauupuan. Hindi na bago kay Theo ang ganitong eksena. Sa edad na 40 anyos, siya na ang CEO ng isang multi-milyong pisong negosyo na nagpo-produce ng mga mani. Iba't ibang klase ng beans at iba pang mga agrikulturang produkto na dinadala sa bawat sulok ng Pilipinas. Gayon din sa kung saan-saang parte ng mundo. Tagumpay ang tawag ng iba sa kanyang kwento. Ngunit alam ni Theo kung gaanong kahirap ang pinagdaanan niya upang makarating sa kinalalagyan niya ngayon. Hindi naman kasi naging madali ang lahat para sa kanya. Lumaki si Theo sa isang maliit na baryo sa Bicol. Ang bunso sa 6 na magkakapatid. Ang kanilang bahay ay gawa sa kahoy, pawid, at pinagpatsi-patsinyero. At madalas silang kailangang maglatag ng mga lata sa sahig tuwing umuulan upang saluhin ang tumutulong tubig. Lalo na at malala ang pag-ulan sa kanilang lugar. Si Mang Ernesto, ang kanyang ama, ay isang masipag na magbubukid. Ngunit ang kita sa pagtatanim ay halos hindi sapat para sa kanilang malaking pamilya. Si Aling Maring naman ay gumagawa ng maliit na pangkabuhayan sa bahay. Naglalako ito ng lutong pagkain o nananahe ng mga sirang damit. Kung minsan ay nagtitinda rin ng kung ano-ano o hindi kaya pati labada ay kanya ring tinatanggap. Maaga nang mawala ang pagkakataon ng mga nakatatandang kapatid ni Theo na mag-aral. Si Nando, ang panganay, ay nakapag-asawa sa edad na 18. Sunod-sunod ang naging desisyon ng iba pa niyang kapatid na bumuo ng pamilya. Kaya naman nauwi ang kanilang buhay sa parehong siklo ng kahirapan. Sa kabila ng lahat, pangarap ni Theo na makapag-aral at makaalis sa sitwasyong yon. Bata pa lamang siya, ramdam niya na ang bigat ng responsibilidad sa kanyang murang balikat. Ngunit sa bawat gabing nakikita ang hirap na hirap ang kanyang ama dahil sa iniindang sakit sa baga,
At sa bawat umagang pumapasok siya sa eskwela ng walang baon, mas lalo siyang nagkaroon ng lakas ng loob upang magsikap. Anak, hindi na talaga katakayang pag-aralin. Sabi pa ng kanyang ina isang gabi habang nagluluto ng hapunan. Nakaupo si Theo sa isang silya gawa sa kawayan. Tahimik na nakikinig habang hinahalo ang kaning niluluto. Maliit ang kita ng tatay mo at saka kung nangihina na rin ang katawan niya. Hindi niya nakakayaning magsaka. Pasensya ka na talaga anak. Nay, okay lang po. Ako na pong gagawa ng paraan. Sagot niya at mahigpit ang hawak sa isang supot ng mani na binili niya mula sa isang tindahan sa bayan. Kaya ko naman po. Malaki na po ko at para po ito sa aking pangarap. Swerte nga si Theo dahil kahit papaano ay nakukuha siya ng scholarship sa maliit na pamantasan sa kanilang lugar. Bayad ang kanyang matrikula at iba pang gastusin. Kailangan na lamang niyang itaguyod ang kanyang pang-araw-araw na allowance para sa kanyang pagpasok. Dahil ipinangako niya na magagawa niyang pag-aralin ng sarili niya, sinimulan ni Theo ang kanyang maliit na negosyo. Napadaan lang siya noon sa palengke para bumili ng bigas at nasaktuhang magsasara ang gilingan ng mani at namimigay na ito ng mga supot ng hilaw na mani kaya kinuha iyon ni Theo. Sinubukan niyang iluto at nagustuhan naman ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Isang ideya ang kaagad na pumasok sa kanyang isipan. Paano kaya kung gawin niya iyong negosyo? Hindi naman niya kakailanganin ng malaking puhunan. Kaya naman naisipan niya ang sumugal. Sa gabi nagluluto siya ng mga mani gamit ang kanilang lumang kalan. Maingat niyang nilalagyan ng asin at mga pampalasa ang bawat batch. Tinitiyak na malasa at malutong ang bawat isa. Ginagawa niya ito hanggang madaling araw habang ang kanyang mga kapatid at magulang ay natutulog. Sa umaga, dala-dala niya ang mga supot ng mani sa kanyang bag habang pumapasok sa eskwela. Habang ang ibang estudyante ay nagbabasa naman ng kanilang mga libro, si Theo ay tahimik na naglalako sa mga kaklase. Hindi rin siya nakaligtas sa tingin ng iba. Salazar, bakit hindi ka mag-focus sa pag-aaral? Ang dami mong iniisip na kung ano-ano. Tanong ng kanyang professor isang araw matapos niyang bumagsak sa isang mahalagang pagsusulit. Inuuna mo pa yata ang negosyo mong mani. Aba, sayang naman ang libreng tuition mo kung babagsak ka lang. Napatingin pa si Theo sa kanyang professor. Halatang nahihiya ngunit determinado. Pasensya na po ma'am. Hindi naman po basta-bastang ginagawa akong pagtitinda. Kailangan ko pong magbenta para makatulong sa pamilya. Hindi ko po kasi kayang sabay-sabayin ng lahat. Ginagawa ko lang po yun para sa pag-aaral ko. Huminga naman ng malalim ang professor. Nakitang totoo naman ang sinasabi ng binata. At sa halip na pagalitan siya, binigyan na lang siya nito ng isa pang pagkakataon. Ganun ba? O siya, Theo. Alam ko nahihirapan ka. Pero alam ko rin may talento ka, kaya gamitin mo yan. Sumali ka sa business fair ng school. Ipakita mo kung anong kaya mong gawin. Naganda si Theo para sa business fair na parang nakasalalay dito ang kanyang kinabukasan. Nag-eksperimento siya ng iba't ibang flavor ng kanyang mani. May sampalok, spicy, at maging adobo flavored. Sa araw ng fair, itinayo niya ang kanyang booth ng buong pagmamalaki. Bagamat simple lang ang kanyang disenyo, kapansin-pansin ang masarap na amoy ng kanyang produkto. Ang galing nito, iho! Sabi ng isang bisita habang binibili ang isa sa mga produkto niya. Isa sa mga dumaan sa booth niya ay si Mr. Ramon Bautista, isang kilalang negosyante. Magandang produkto mo, Theo, ani ni Mr. Bautista. Kung handa ka matuto, tutulungan kitang palaguin ito. May potensyal ka. Hindi mo dapat sayangin ito. Pagkatapos ng business fair, naging apprentice si Theo kay Mr. Bautista. Hindi niya na natapos ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo dahil pinili niya magtrabaho ng full-time. Mula sa pinakamababang posisyon ng isang pabrika ng mani, pinanood niya ang bawat proseso. Mula sa pagpoproseso ng mga hilaw na mani hanggang sa packaging at distribution. Sa bawat araw ng pagtatrabaho, iniipon ni Theo ang kanyang sahod. Napagdesisyonan niyang simulan ang sarili niyang negosyo gamit ang nalikom niyang kaalaman sa pera. Noong una, maliit lang ang kanyang produksyon.
Si Tio pa mismo ang gumagawa ng lahat ng kailangan mula sa pagluluto, pag-eempake at paghahatid sa mga tindahan. Bibili pa kaya sila? Tanong niya sa sarili habang nagde-deliver ng mga mani sa kanyang unang kliyente, isang sari-sari store sa bayan. May mga panahon pa na nawawala na siya ng pag-asa dahil marami na rin siyang kakompetensya na hindi hamak na mas malaki kaysa sa kanya. Pero gaya nga ng laging pinapaalala ni Mr. Bautista, hindi siya dapat mawala ng pag-asa at paniwalaan lamang niya ang potensyal niya para sa kanyang sarili at pati na rin sa kanyang pamilya. Unti-unti lumalago ang kanyang negosyo. Naging paborito ng mga tao ang kanyang produkto at nakapag-expand siya ng kanyang operations mula sa maliit na kusina at lumang kalan sa kanilang barong-barong. Nakapagpatayo siya ng sariling pabrika. Ngunit, hindi lahat ay masaya sa kanyang paglalakbay. Habang paunlad ang negosyo ni Theo, dumating ang pinakamasakit na balita. Pumanaw si Mang Ernesto dahil sa komplikasyon sa baga. Ilang taon lang ang lumipas na sundan naman ito ng pagpanaw pa ni Aling Maring. Proud kami sa iyo, anak. Iyon ang laging sinasabi sa kanya ng mga magulang dahil nagawang maging breadwinner ni Theo sa murang edad. Kahit hindi na nakapagtapos ng kolehiyo, nagawa niyang itaguyod ang pamilya nang dahil sa negosyo. Sa kabila ng lungkot, ginamit ni Theo ang kanilang alaala bilang inspirasyon upang lalo pang magsikap. Sinubukan niyang ibahagi ang kanyang tagumpay sa kanyang pamilya. Pinag-aral niya ang kanyang mga pamangkin at binigyan ng puhunan ang kanyang mga kapatid para magsimula ng kanilang sariling negosyo. Ngunit karamihan sa kanila ay hindi naging maingat sa pera. Hindi ko kaya na magtrabaho para sa iyo, bunso. Nakakahiya naman. Sabi pa ni Nestor, ang kanyang panganay na kapatid. Kaya naman sa halip na pilitin pa ang mga kapatid na magtrabaho sa kanya, nagbibigay na lamang si Theo ng sustento. Ngayon, si Theo ay may malawak na mansyon, mamahaling sasakyan at libo-libo ang empleyado. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nararamdaman niya ang bigat ng kalungkutan sa gabi. Malaki ang kanyang bahay, ngunit walang nakatira rito kundi siya at ilang kasambahay. Nagkaroon siya ng mga kasintahan noon, ngunit walang nagtagal. Ang kanyang abalang schedule at dedikasyon sa negosyo ay naging hadlang upang bumuo ng sariling pamilya. Habang nakatanaw mula sa bintana ng kanyang opisina, inisip niya ang tanong na palagi na lang bumabagabag sa kanya. Ito na ba talaga ang buhay na gusto ko? Iyon ang laging sumasagi sa kanyang isipan. Sa kabila ng lahat ng tagumpay, si Theo Salazar ay nananatiling isang taong naghahanap ng tunay na kahulugan ng kanyang tagumpay. Alam niya na ang kanyang kwento ay nagsisimula pa lamang. Abalang umaga ni Theo sa kanyang opisina, napapaligiran siya ng mga papel, kontrata at laptop na puno ng email mula sa mga negosyante sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang amoy ng brewed coffee ay nananatili sa hangin. At sa tabi ng kanyang mesa ay ang signature roasted peanuts sa produkto ng kanyang kumpanya. Isa itong paalala ng simpleng simula niya. Sir, ready na po ang meeting ninyo with the representatives from the Prime Mart? Anunsyo ng kanyang assistant na si Marga. Tumango naman si Theo. Naglagay ng huling perma sa isang dokumento at tumayo. Salamat, Marga. Let's close this deal. Wika niya bago magsimula ang meeting kasama ang mga executives ng malaking negosyo. Sa boardroom, nakatayo si Theo sa gitna. Karisma at kumpiyansa ang hatid niya. Ang mga executives ng Prime Mart, isang malaking chain ng supermarkets, ay impressed sa kanyang presentation. Mula sa mga slides ng datos hanggang sa mga sample ng kanyang produkto. Inaw na si Theo ay bihasa sa larangan ng negosyo. Mr. Salazar, ani ni Mr. Velasco, ang head negotiator ng Prime Mart. We are beyond thrilled and excited to partner with Salazar Agri-Products. We believe that this deal will be mutually beneficial. Maganda ito sa negosyo. Nagkamayan ang dalawa at napuno ng palakpakan ng silid. Sa isang iglap, nadagdagan ng daang-daang branch ng Prime Mart ang listahan ng mga distributor ni Theo. Bilang pasasalamat sa tagumpay ng deal, nagdesisyon si Theo na maganda ng isang simpleng salo-salo sa kanyang mansyon.
Hiniling niya sa kanyang assistant na magplano ng maliit na celebration at inimbitahan niya ang kanyang mga kapatid at kanilang mga pamilya. Siguraduhin mong may sapat na pagkain para sa lahat. Utos niya kay Marga habang iniisa-isa ang mga pangalan ng mga bisita. Sa kabila ng paulit-ulit na paghingi ng tulong sa kanya ng kanyang mga kapatid, nananatili siyang mapagbigay at umaasang darating sila para makisaya sa tagumpay niya. Dumating ang gabi ng salo-salo. Ang mansyon ni Theo ay nagliwanag at ang dining hall ay puno ng masasarap na pagkain. May roasted chicken, steak, salad at syempre, iba't ibang uri ng produkto ng Salazar Agri-Products na inihanda para sa mga bisita. Sa gitna ng lahat ng ito, naroon si Theo. Nakasuit at halatang excited sa pagdating ng kanyang pamilya. Ngunit lumipas sa mga oras, isang nagsabi ang kanyang kapatid ng dahilan sa hindi nila papunta. Pasensya ka na, bunso. Text ng kanyang ate, Lita. May sakit ang asawa ko. Nakakahiya naman pumunta nang wala akong maisusuot na maayos. Dahilan naman ni Nestor. Isa-isang sumagi sa isipan ni Theo ang mga tawag at mensahe ng kanyang pamilya. At ang excitement niya ay nauwi na lamang sa kalungkutan. Sa gitna ng malaking mesa na puno ng pagkain, mag-isa niyang tinongga ang kanyang wine. Pagkalipas ng ilang oras, dumating ang kanyang kuya na si Roy, ang pangalawa sa kanilang magkakapatid. Nang makita ito ni Theo sa pintuan, agad siyang tumayo at ngumiti. Kuya Roy, akala ko wala nang pupunta. Salamat at nandito ka. Sabi ni Theo at baka sa mukha ang tuwa. Todo asikaso siya sa kanyang kuya. Gusto mo ba ng pagkain? O wine? Maraming handa rito. Sige na kuya, upo ka muna. Ngunit, hindi na siya handa sa susunod na sinabi ng kanyang kapatid. Ay bunso, manghihingi lang sana ako ng tulong. Alam mo naman ang debut ni Jessica, di ba? Gusto ko sana mag-celebrate kami sa hotel. Baka sana pwede rin ako makahiram ng pera para makabili ng kotse bilang regalo sa kanya. Alam mo na, magka-college na. Aba, nakakahiya naman kung hindi siya makakasabay sa mga kaklase niya. Natigilan si Theo. Ilang beses na siyang nakatanggap ng ganitong mga hiling mula sa kanyang mga kapatid. Pero, ang bigat ng request na ito ay hindi na biro. Kuya, kailangan ba talaga sa hotel? Marami namang resort na maganda pero hindi ganun kamahal. At may extra akong sasakyan dito. Pwede namang yun na lang ibigay sa pamangkin ko. Alok pa ni Theo, sinusubukang magbigay ng kompromiso. Ngunit nagbago ang tono ni Roy. Ang damot mo naman, bunso. Para naman sa pamangkin mo to eh. Konting tulong lang naman oh. Di mo pa maibigay. Aba, huwag mo sabihin yung mayabang ka na. Hindi magugustuhan ni nanay at tatay ang inaasal mo. Napanganga si Theo. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Sa kabila ng lahat ng naitulong niya sa kanyang pamilya, parang wala lang talagang halaga ang kanyang pagsisikap. Ngunit sa kabila ng inis na nararamdaman niya, nananaig pa rin ang kabaitan niya. Sige na kuya, sagot niya ng may pilit ng ngiti. Kung yun talagang gusto ninyo, pagbibigyan ko na. Ngumiti naman si Roy na waring masaya sa narinig. Yan ang gusto ko sa'yo, bunso, mapagbigay ka talaga. Tumayo siya matapos magpasalamat at nagpaalam ng umalis. Hindi man lamang sinamahan si Theo para magdiwang. Nang maiwang mag-isa, muling bumalik si Theo sa mesa. Tahimik niyang tinititigan ang mga pagkaing halos hindi na nagalaw. Ang mansyon na minsang nagbigay ng inspirasyon at kasiyahan sa kanya ay naging simbolo na lamang ng kawalan. Sir, liligpitin na po ba namin? Tanong ng kanyang mayordoma. Inubos na ni Theo ang iniinom na wine na tinanguan ng mayordoma. Kainin niyo na rin, manang. Pagsaluhan niyo na at iuwi niyo sa pamilya kung may matira. Uwi ka pa ni Theo bago tumayot umakyat sa kanyang kwarto. Sa kabila ng lahat ng naabot niya, ramdam niya ang bigat ng pagiging mag-isa. Pakiramdam niya ay hindi siya iniintindi ng kanyang pamilya, kundi bilang isang tagapagbigay ng pera at suporta. Habang iniisip ang mga nangyari, sumagi sa isipan niya ang isang tanong. Tama pa bang ginagawa ko? Paano kung ginagamit lang talaga ako ng pamilya ko? Hindi niya na maiwasang makaisip ng ganoon dahil sa mga nangyayari.
Habang nag-iisa si Theo sa kanyang kwarto, napatingin siya sa isang lumang kahon na puno ng mga litrato at sulat. Isa roon ang larawan niya kasama ang kanyang dating kasintahan noong kolehiyo, si Angela Montenegro. Maputi, mahabang buhok at laging nakangiti si Angela sa tuwing kasama siya. Isa siyang anak mayaman at bagamat magkaibang mundo nila, nagmamahalan sila ng lubos. Ngunit nagbago ang lahat nang mabuntis si Angela. Nandito ako para panagutan ng lahat. Sabi ni Theo kay Don Montenegro, ang ama ni Angela, at nakabarong pa si Theo, halatang kinakabahan, pero determinado. Panagutan? Sagot naman ng ama. Halos pabulong ngunit puno ng galit. Wala kang maibibigay sa anak ko. Estudyante ka lang at nagtitinda ka pa ng muni. May mararating ba ang pagtitinda mo na yan? Pero mahal ko po si Angela. Gagawin ko ang lahat para sa kanya at sa magiging anak namin. Pakiusap ni Theo na halos magmakaawa pa. Ngunit hindi nagbago ang puso ng ama ni Angela. Ipinalayo siya nito sa probinsya at hindi na muli nagkaroon ng pagkakataon si Theo na makita si Angela. Bumalik ang isip ni Theo sa kasalukuyan. Ilang taon ang lumipas ngunit hindi niya nalimutan si Angela, lalo na ang anak nilang hindi niya nakilala. Sa lahat ng tagumpay niya, may isang bahagi ng kanyang puso ang nananatiling kulang. Ilang beses niya nang sinubukang hanapin si Angela. Kahit naging matagumpay na siya, hindi niya ito natunton. Habang iniisip niya ang anak na maaaring nasa edad 20 na ngayon, isang ideya ang sumagi sa kanyang isip. Kung mahahanap ko ang anak ko, hindi ko na kailangang mag-alala kung sino magpapatuloy ng negosyong to. Sa isip-isip niya. Ngunit sa ngayon, ang tanging alam niya na lamang ay kailangan niyang gumawa ng plano upang malaman kung sino ang tunay na karapat-dapat sa kanyang tagumpay. Napag-isipan ni Theo na subukin ang kanyang mga kapatid at iba pang kamag-anak. Sinimulan niyang magbalangkas ang plano upang malaman kung sino sa kanila ang may kakayahan, malasakit at disiplina na magpatuloy ng kanyang negosyo. Ngunit sa kabila nito, ramdam niya ang bigat ng pangungulila. Sa gitna ng kanyang yaman, naiwan si Theo na naghahanap ng isang bagay na hindi mabibili ng pera. Ang tunay na koneksyon sa mga taong nagmamahal sa kanya nang walang kapalit. Habang tumitingin siya sa bintana ng kanyang mansyon, nagtanong siya sa sarili. May pagkakataon pa kaya ako makita ang anak ko? O may mapagkakatiwalaan pa kaya ako sa mundong to? Ang gabing yon ay nagtapos ng may bagong layunin si Theo. Handa na siyang maghanap ng sagot, kahit ano pang kailangan niyang gawin para makamit ito. Sa tahimik na opisina ni Theo naroon si Marga, ang kanyang matapat na sekretarya. Habang tinitingnan niya ang kanyang boss na seryosong nakaupo sa harap ng malaking mesa, ang mga mata ni Theo ay malalim na nag-iisip. At sa mukha niya ay bakas ang kabigatan ng desisyong kanyang napagplanuhan. Sir Theo, tanong ni Marga na puno ng pag-aalinlangan. Sigurado po ba kayo sa gagawin ninyo? Iba po ito sa lahat ng mga plano ninyo noon. Napakadelikado po nito. Tumango si Theo. Oo, Marga. Wala na akong ibang paraan para malaman kung sino talagang may malasakit sa akin at sa negosyong ito. Hindi ko na kaya magpatuloy kung patuloy akong sinasamantala ng sarili kong pamilya. Naghanda si Marga. Alam niyang isang malaking papel ang gagampanan niya. Sige po, sir. Kung ito ang desisyon ninyo, susunod ako. Ano po bang gagawin natin? Sumandal si Theo sa kanyang kinauupuan at sumeryoso. Inisa-isa ni Theo ang kanyang plano. Una, magpapakalat sila ng balita na nalulugi na ang negosyo. Pangalawa, magpapanggap siyang bulag dahil sa acquired blindness dulot ng sobrang stress at pagod sa trabaho. At pangatlo, bibigyan niya ng pagkakataon ang kanyang mga kapatid na ipakita kung sino ang tunay na nagmamalasakit. Marga, habang nagpapanggap ako, ikaw ang magiging matatenga ko sa negosyo. Ayoko mapabayaan ang kumpanya habang wala ako sa opisina. Iuulat mo sa akin lahat ng nangyayari, kahit man gaano kaliit ang detalye. Opo, sir. Pero paano po kapag may nagtangkang gumawa ng masama habang nagpapanggap kayo?
Puno naman ng paggalang na tanong ng kanyang sekretarya. Napabuntong hininga si Theo. Kaya ko yan, Marga. Mas mabuti nang malaman ko ngayon kung sino talagang maaasahan. Kailangan kong makita ang tunay na kulay nila. Biling niya pa sa sekretarya. Pagkalipas ng ilang araw ay kumalat na nga sa pamilya ni Theo ang balita. Binisita siya ng kanyang mga kapatid sa kanyang mansyon upang kamustahin ang kalagayan niya. Sa unang tingin, tila nag-aalala ang lahat. Bunso, ano bang nangyayari sa'yo? Tanong ni Ate Lita, habang kinakabahan na tinitingnan si Theo na naka-shades at hawak ang tungkod. Nagka-acquired blindness daw ako. Sagot ni Theo na pilit pinapalabas ang kanyang boses na mahina at malungkot. Sabi ng doktor ay dulot daw ito ng sobrang stress. Nahihirapan na rin akong asikasuhin ng negosyo. Malulugi na ata ako, ate. Kuya. Nagkatitigan naman ng magkapatid, tila nagulat sa balita. Naku naman, bunso. Sabi pa ni Roy. Bakit pa kasi hindi mo na lang kami sinabihan noon? Di sana nakatulong kami. Tumango si Theo. Kahit alam niyang hindi naman yun totoo. Matagal na siyang nanghihingi ng tulong sa mga kapatid pero walang ibang ginawa ang mga ito kundi listayin ng mga naipundar. Kaya nga nandito kayo ngayon. Kailangan ko ng tulong. Wala na akong ibang maaasahan kundi kayo. Ay bunso, tutulong kami sa abot ng aming makakaya para maisalba ang negosyo at hindi mawala ang pera natin. Dugtong pa ng kanyang Kuya Roy. Napangiti naman ng mapait si Theo. Wala silang pakialam sa kanyang kalagayan. Bagkos ay mas malaki pang pag-aalala ng mga ito sa pera at kayamanan na maaaring mawala dahil sa kanyang kondisyon. Sa una, nagpakita ng malasakit ang mga kapatid ni Theo. Ngunit hindi nagtagal, nag-iba ang kanilang mga kilos. Isa-isang nag-alok na tulungan siyang alagaan ng kumpanya. Ngunit halata sa kilos na hindi ito dala ng taos-pusong malasakit. Bunso, kaya ko na mag-handle ng branch sa Cebu. Alok na Roy. Kunwari ay nagbibigay ng solusyon. Hindi mo na kailangang mag-alala roon. Ako naman sa Davao. Sabi naman ni Lita. Bigyan mo lang ako ng access sa accounts para ma-manage ko ng maayos. Sakto, yung panganay ko sa business at graduate. Pwede nang makatulong yan sa akin. Ako bunso, kahit ilagay mo na lang ako sa Baguio. Sus, kayang-kaya kong asikasuhin lahat. Pirmahan mo lang ang kontrata. Pahabol pa ng kanyang Kuya Nestor. Lihim namang minamasdan ni Theo ang mga kapatid niya habang sila'y nag-aagawan ng papel sa kumpanya. Alam niyang hindi para sa kabutihan ng negosyo ang kanilang intensyon, kundi para sa kanilang pansariling kapakanan. Dahil sa pagpapanggap niyang bulag, pinalabas ni Theo na hindi niya na kayang mag-isa. Nakiusap siya sa kanyang mga kapatid na kung maaari ay manatili siya sa isa sa kanila upang maalagaan. Ngunit sa halip na maawa, lahat sila ay nagdahilan. Pasensya ka na bunso, sabi pa ni Roy. Masikip na sa bahay namin. May trabaho pa ako sa negosyo mo, hindi ba? Kaya hindi ko nakakayanin na pagsabay-sabayin ang lahat. Naku, ganun din kami, sabi pa ni Lita. Hindi ko na rin mababantayan ang mga apo ko. Alam mo na mahirap na. Halos matawa si Theo. Alam niya hindi naman totoo na nagdadahilan lamang ang kanyang mga kapatid gayong noong isang araw lamang ay todo presenta pang mga ito na magbantay sa kanyang branches sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Tama nga ang kanyang hinala. Talagang pera lamang ang habol sa kanya ng kanyang mga kapatid. At dahil walang gustong mag-alaga sa kanya, napilitan si Theo na magbigay at maghintay ng kusang loob na magpapakita ng malasakit. Sa huli, nag-step up ang isa niyang kapatid, ang kanyang ate Vanji. Bunso, huwag ka mag-alala, sabi ng ate Vanji habang yakap-yakap si Theo. Ako nang bahala sa'yo. Ako na mag-aalaga sa'yo. Sabihin mo sa akin lahat ng kailangan mo, bunso. Puno naman ng pasasalamat si Theo. Sa wakas, may isa sa kanyang mga kapatid na nagmamalasakit sa kanya. Inalalayan siya ni Ate Vanji sa paglipat ng kanyang kwarto. Dinala rin ni Ate Vanji ang kanyang mga anak sa mansyon upang magbantay kay Theo. Salamat, Ate Vanji. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo, sabi ni Theo habang hawak ang kamay ng kapatid. Ngunit hindi alam ni Theo na may hidden agenda si Ate Vanji. Halos araw-araw may pinapipirmahan siyang dokumento kay Theo. Sa una,
ay mga simpleng papeles lang tungkol sa pangangasiwa ng negosyo. Ngunit kalaunan ay napansin ni Theo na tila may iba nang nilalaman ang mga ito. Isang araw habang nag-iisa si Theo sa study room, napansin niyang isang bukas na laptop sa mesa. Hindi niya dapat ito gagalawin, ngunit nang mabasa niya ang laman ng screen, nagdilim ang kanyang paningin. Hindi dahil sa kanyang ginagawang pagpapanggap ng bulag, kundi dahil sa galit. Nakita niya ang email ng Ate Vangie niya sa isang abogado. Isa sa mga dokumentong pinag-usapan ay ang kanyang huling habilin kung saan nakasaad na kapag natagpuan ang kanyang anak mula sa dati niyang kasintahan, ito ang magiging tagapagmana ng kanyang negosyo. Ngunit ayon sa email, pinatanggal ni Ate Vangie ang probisyong iyon. Halatang may balak siyang agawin ang lahat ng kayamanan ni Theo. Tahimik na bumalik si Theo sa kanyang kwarto. Pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi siya maaaring magpakadalos-dalos. Kailangang malaman niya ang buong katotohanan bago siya kumilos. Ginagamit nila ako. Bulong niya sa sarili. Pati ang anak ko, na matagal ko nang hinahanap ay nais silang alisin sa plano ko. Galit niyang wika. Talagang pinagsasamantalahan lamang siya ng mga tao sa paligid niya. Buong akala niya ay buo sa kalooban ng kanyang Ate Vangie ang lahat. Maling-mali pala siya. Sa kabila ng galit at sakit na nararamdaman niya, pinili ni Theo na ituloy ang kanyang pagpapanggap. Alam niya hindi pa oras para ilabas ang lahat. Kailangan niyang makuha ang buong tiwala ng kanyang mga kapatid upang mailabas nila ang kanilang tunay na intensyon. Marga, tawag ni Theo sa kanyang sekretarya sa telepono. Lahat ng pinapipirmahan sa akin ni Ate Vangie, siguraduhin voided. Ayoko mawala ng kontrol sa kumpanya. Opo, sir. Sagot naman ni Marka. Pero hanggang kailan po ba kayo magpapanggap? Tanong naman ng sekretarya. Hanggat hindi ko nakikita ang buong katotohanan. Desididong tugon ni Theo. Binili niya kay Marga na pakaingat na maigi ang assets ng kumpanya at siguraduhin hindi magtatagumpay ang mga kapatid sa mga masasama nitong balak. Habang tumatagal ang pagpapanggap ni Theo, unti-unti niya natutuklasan ang iba't ibang plano ng kanyang pamilya. Napagtanto niyang halos lahat sa kanila ay may sariling interes lamang at walang tunay na malasakit sa kanya. Sa kabila ng lahat ng to, pinilit niyang magpakatatag. Para kay Theo, ang pinakamahalaga ngayon ay hindi lamang ang kanyang negosyo, kundi ang muling pagbuo ng kanyang buhay. At marahil, ang muling paghahanap sa nawawala niyang anak. Habang patuloy siya nagpapanggap bilang bulag, lalong nasasaktan si Theo sa bawat araw na nakikita niyang ginagamit at minamanipula ng mga taong pinagkakatiwalaan niya siya. Ngunit sa kabila nito, nananatili siyang kalmado. Inihintay ang tamang panahon upang ilabas ang lahat ng kanyang nalalaman at ibalik ang kontrol sa kanyang buhay at negosyo. Sa tamang panahon, sabi niya sa sarili, lalabas din ang katotohanan. Isang umaga nagising si Theo na masama ang pakiramdam. Nahihilo siya at nangihina, ngunit wala siyang magawa kundi hintayin ang tulong ni Ate Vangie. Tumawag siya ng mahina. Ate Vangie, pakitulungan naman ako. Pakiusap ni Theo sa kanyang Ate Vangie. Walang sumagot. Tahimik ang buong mansyon. Pero naririnig niya mahihinang kaluskos sa sala. Tinawag niya ulit. Mas malakas na ngayon. Ate Vangie, nandiyan ka ba? Biglang sumilip ang mayordoma. Mukhang nag-aalangan. Sir Theo, mukhang abala po si Ma'am Vangie. Nagpapapedicure po siya sa kwarto. Napahinto naman si Theo. Nagpapapedicure? Dito sa bahay? Opo sir, home service po. Sinabihan nga po kaming lahat na wag daw maingay para hindi kayo magising. Aniya. May kailangan po ba kayo sir? Ako na lang hong kukuha. Sabit pa ng mayordoma. Pakilutuan na lang ako ng sopas manang at gamot na rin. Salamat. Tugon niya tsaka tumalikod. Bagamat bulag si Theo sa mata ng iba, malinaw niyang nararamdaman ang kawalan ng malasakit ni Ate Vangie. Galit at tampo ang pumuno sa dibdib niya. Pero pinilit niyang itago ito sa halip na magalit ng lantaran na pailing na lamang siya. Ganito palang trato nila sa akin. Bulong niya sa sarili.
Isang tanghali, pilit ni Theo na inaabot ang pagkain sa mesa. Nang abot kamay niya na ito, bigla na lang may isang kamay na nag-abot ng plato sa kanya. "Eto po, sir." Nagulat siya sa boses ng isang babae. Tila bago ito sa pantinig niya. Hindi niya mapigilan ang sarili. "Anong pangalan mo, iha?" "Dimple po," sagot ang dalaga ng may kabaitan. Kumunot naman ang noon ni Theo. "Dimple, bago ka ba rito?" Bago pa siya masagot ng dalaga, pumasok ang mayordoma. "Sir Theo, siya pong kinuha ni Ma'am Vanji para tumulong sa pag-aalaga sa inyo." Ngumiti naman si Dimple. Kahit pa alam na alam niyang bulag si Theo, ang ngiti niya ay puno pa rin ng pag-asa at kabaitan. Sinabi rin ng mayordoma sa kanya na 18 taong gulang si Dimple. Hindi na makapag-aral dahil sa hirap ng buhay at may sakit ang kanyang ina sa probinsya. Ang mayordoma na rin kasi ay nagpresenta kay Dimple kay Ate Vanji dahil kilala niya ang dalaga at alam niyang mabait ito. "Salamat sa pagtulong, iha," sagot ni Theo. "Sana hindi ka mawala ng pasensya sa akin." Biro pa ni Theo. Natawa naman ang bahagyang dalaga. "Huwag po kayo mag-alala, sir. Sanay po ako mag-alaga sa mga may sakit. Ganun din po ang ginagawa ko sa nanay ko." Gusto pa sana magtanong ni Theo sa buhay ng dalaga, pero baka mabigla ito at isipin na siya ay tsismoso, kaya hinayaan na lamang niya ito. Muling dumating si Dimple, naging mas maayos ang buhay ni Theo. Maaga ang dalaga at tila ramdam niya ang taos-pusang malasakit nito. Kahit bulag kunwari si Theo, nararamdaman niyang magaan ang loob niya kay Dimple. Samantalang si Ate Vanji, tila hindi na interesado sa pag-aalaga kay Theo. Madalas itong abala sa sarili nito o kung saan-saan nagpupunta. Isang araw, habang naglalaba si Dimple, napagkamalan niyang mali ang paglalaba ng isang damit ni Ate Vanji. "Ano ba yan, Dimple? Hindi mo ba alam kung paano maglaba ng tama?" Sigaw ni Ate Vanji. Nagulat si Dimple, hindi ito makapagsalita. Tumahimik na lamang siya at yumuko. Halatang takot. Ngunit narinig iyon ni Theo. Wala sa kabilang kwarto. Agad siyang tumayo. Gamit ang kanyang tungkod ay naglakad ito patungo sa direksyon ng boses ng kapatid. "Ate, ano ginagawa mo?" tanong ni Theo, malamig ang boses. "Sumisigaw ka ba?" Tugtong na tanong pa niya. Nagulat naman si Vanji at agad niyang binaligtad ang sitwasyon. Pinagsasabihin ko lang si Dimple, bunso. Ayoko kasing magkamali ulit siya. Mabuti nang matuto ng maaga, lalo na't bago pa sa trabaho." Hindi na sumagot si Theo. Natanaw rin kasi niyang inamba ni Ate Vanji ang kamay nito na parang bubuhatan si Dimple. Ngunit napigilan niya nang nakita niyang papalapit si Theo. "Bunso, may kailangan ka ba? Alalayan na kita." Sabi pa ni Ate Vanji na tila biglang bumait. Umiling si Theo. "Wala. Huwag mo na lang sigawan si Dimple, ate, at baka mag-resign. Wala ka ng katulong sa pag-aalaga sa akin." Makahulog ang wika pa ni Theo. Oo naman, bunso. Siyempre, ikaw naman. Hindi ko naman magagawa yan sa katulong." Biro pa ng kanyang Ate Vanji. Narinig pa ni Theo na tinawag si Ate Vanji ng mga anak nito dahil dumating na ang mga ipinag-online shopping nilang pang-alis. Napailing na lamang si Theo nang makita niya ang mga iyon. Pero wala pa rin nagawa kundi magkibit balikat lamang. Isang gabi lumapit si Ate Vanji kay Theo. "Bunso, aalis na muna ako ng mga 2 linggo kasamang asawa at mga anak ko. Kailangan kasi ng Kuya Roy mo ng tulong sa Cebu. May inaasikaso kaming negosyo mo roon. Alam mo na yan, kailangan panatilihin." Nagkibit balikat na lamang si Theo. "O sige, ingat kayo, ate. Ikamusta mo na lang ako kay Kuya Rolly at sa pamilya niya." Pero sa likod ng lahat, alam niyang hindi totoo ang sinasabi ni Ate Vanji. Sa ulat na ibinigay ni Marga, nalaman niyang magbabakasyon pala ang pamilya ng kanyang kapatid sa Italy. Ginamit pa nito ang credit cards at accounts niya para sa plane tickets at iba pang gastusin. Kinabukasan, umalis na sina Ate Vanji at naiwan naman si Theo sa mansyon. Habang nililigpit ni Dimple ang mga gamit, napansin nito ang dami ng maleta na dala ni Ate Vanji. Lumapit siya kay Theo at nagtanong, "Sir, ganun po ba kadami kapag nagpupunta ng Cebu? Kailangan po ba ng maraming maleta?
Usisa niya habang nililigpit ang pinagkainan ng amo. Napatawa si Theo sa inosenteng tanong ng dalaga. Baka marami lang silang dalang gamit at damit at mamimili ng maraming pasalubong kapag umuwi sila. Siyempre, kailangan ng maraming bagahe. Napaisip pa si Dimple sabay sabi. Pero narinig ko po sabi nila pupunta daw sila ng Italy. Excited daw silang kumain ng pizza roon. Sa Italy lang po ba may pizza, sir? Akala ko po sa Cebu. Napatigil si Theo pero hindi niya magawang magalit. Napabuntong hininga na lang siya. Hayaan mo na lang ang Ate Vanjie ko. Deserve naman niya magbakasyon. Iyon na lamang ang isinagot ni Theo. Habang tumatagal ang pananatili ni Dimple sa mansyon, unti-unting nagiging malapit si Theo sa dalaga. Napansin niyang napakamasunurin nito at may malasakit sa lahat ng ginagawa. Isang gabi habang binabasa ni Dimple ang balita ng malakas para kay Theo, napansin niya ang ngiti sa labi ng kanyang amo. Bakit po kayo nakangiti, sir? Tanong ni Dimple. Wala naman, sagot ni Theo. Alam mo Iha, napakabait mong bata. Parang anak na ang turing ko sa'yo sa totoo lang. Namula pa si Dimple. Nako, salamat po sir. Malaki pong utang na loob ko sa inyo at sa mayordoma. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi ko alam kung paano ako makakatulong sa mama ko sa probinsya. Hindi na napigilan pa ni Theo ang sarili at nag-usisa. Ano nga palang sakit ng nanay mo? Tsaka malayo bang probinsya ninyo? May sakit po sa puso si mama. Mahina pong puso niya. Sa Iloilo po kami nakatira. Maalwa naman po ang buhay namin doon noong una pero nung mawala ang lolo't lola ko, nawala na rin ang lahat. Natalo pala sa sugal si lolo noon kaya nawala lahat ng ari-arian namin. Hindi na rin namin kinaya pang panatilihin ni mama dahil nga nagkasakit siya. Kaya napilitan po akong dumigil sa pag-aaral at makipagsapalaran sa Maynila kasi po kulang pong opportunity sa amin. Paliwanag naman ni Dimple. Emosyonal pa lang ang kwento ng buhay nito. Nakakapukaw ng damdamin. Hindi ba kayo tinutulungan ng tatay mo? Nasaan ba siya? Usisa naman ni Theo. Lumungkot pa ang mukha ni Dimple. Hindi ko po siya kilala eh. Sa tuwing tinatanong ko kay mama, iniiba po niyang usapan kaya hindi na ako ulit nagtanong. Sana nga po, kung nasan man ang tatay ko o kung buhay pa man siya, gumawa man lang sana siya ng paraan para mahanap ako at makawawi sa amin ni mama. Malungkot na dugtong pa ni Dimple. Nakaramdam naman ng awa si Theo para sa dalaga. Kung siya rin naman, pilit din niyang hinahanap ang kanyang anak noon kay Angela. Sigurado akong hindi ka nakakalimutan ng tatay mo at gumagawa siya ng paraan para mahanap ka at ang mama mo. Sana nga po. Malungkot na saad pa ni Dimple. Sa bawat araw na lumilipas, lalong nararamdaman ni Theo na parang pamilya na ang turing niya kay Dimple. Sa kabila ng lahat ng kasinungalingan at pananamantala ng kanyang mga kapatid, nagkaroon siya ng dahilan upang magtiwala at magmahal. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Patuloy pa rin siya magpapanggap upang matuklasan ang buong katotohanan. Sa gitna ng lahat, naging maliwanag kay Theo na si Dimple ang isa sa mga iilang taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. At sa piling nito, nagkaroon siya ng kaunting pag-asa na maaaring hindi pa huli ang lahat para sa kanya. Minsan, ang totoong pamilya ay hindi sa dugo, kundi sa malasakit. Bulong pa ni Theo sa sarili habang pinapanood si Dimple na maingat na inihahanda ang kaniyang hapunan. Matapos ang 2 linggong pagbabakasyon sa Italy, bumalik na rin sa mansyon si Vanjie kasama ang kanyang pamilya. Buong kumpiyansa niyang hindi halata ang kanilang ginawang paglalakwatsa. Sa kanilang pagbabalik, abala siya naghahanda ng mga pasalubong. Bunso, hetong mga pasalubong ko mula sa Cebu. Masiglang bati pa ni Ate Vanjie kay Theo habang inilalapag sa mesa ang mga kahong-kahong dried mangoes, otap at iba pang mga produktong sikat sa Cebu. Napangiti naman si Theo. Ngunit sa likod nito ay tila niloloko na lang niya ang sarili. Alam na alam niya mula sa ulat ni Marga at sa sinabi ni Dimple na galing Italy ang kanyang kapatid. Tumawa siya ng mahina at binulungan ng sarili. Grabe naman ang effort mo ate.
Pati pasalubong, plinano mo pa para magmukhang totoo. Hindi siya makapaniwala. Habang abala sa pagwawalis ng sala isang hapon, biglang napatigil si Dimple. Nang marinig niyang mahinang usapan mula sa sala na pinamumunuan ni Ate Vanjie. Nagtipon-tipon doon ang ilang kapatid ni Theo na bumalik mula sa Maynila. Sa halip na umalis, nagkuble si Dimple sa gilid ng aparador. Nagdahilan sa sarili na baka mahalaga ang kanilang pinag-uusapan. Naiinip na ako, Vanjie, sabi ng kanilang kuya Nestor. Kailan ba natin maaasikaso ang hatian sa properties ni Theo? Habang bulag pa siya, samantalahin na natin ang pagkakataon. Narinig naman ni Dimple ang tugtog ng Ate Lita nila. Tama ka riyan. Narinig ko kasi minsan bumabalik daw ang vision ng mga nagkakaroon ng acquired blindness na tinatawag nila. Hindi natin alam kung kailan siya gagaling. At kapag nakakita na siya paano na tayo? Basta, patas ang hatian. Sagot naman ng kanilang Kuya Roy. Aba, ako nag-asikaso ng ilang negosyo niya. Hindi ako papayag na kulang mapunta sa akin. Matagal kong pinagtiisan ng kahambugan niyang bunso, Nainis ang isang kapatid. Vanjie, ikaw kasi, napakabagal mong kumilos. Ano pong balita sa abogado mo? Sumingit si Vanjie, halatang iritado. Kasi nga, laging na-void ang mga kontrata ko kapag pinapipirma ko siya. Hindi ko alam kung anong problema. Pero pinapipirma ko rin si Theo sa isang dokumento na mawawala ng manang anak niya kung sakali mang mahanap yon. Ayoko na kasi magkaroon pa ng kahati. Nako, wala nang silbi ang anak na yan. Sagot ng isa pa. Hindi pa nga nahahanap Kaya bilisan mo na, Vanjie. Hindi kami maghihintay ng matagal. Sa gitna ng kanilang mainit na diskusyon, may biglang narinig silang kaluskos. Nagulat si Vanjie at agad na tumayo upang tignan kung sino ang naroon. At sa kanyang pagkabigla, nakita niya si Dimple na abala sa pagwawalis malapit sa pinto. Dimple, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Ate Vanjie na masungit. Nag-angat naman ng tingin si Dimple. Halatang kinakabahan. Ay, nagwawalis lang po ako, ma'am. Naglilinis lang po ako rito. Lumapit si Ate Vanjie at itinuro si Dimple. Nagkukunwari ka lang. Nakikinig ka sa usapan namin, Anong narinig mo? Umiling si Dimple, nanginginig ang boses. Wala po, ma'am. Naglilinis lang po talaga ako dito. Promise po. Hindi na nakontento si Ate Vanjie. Dinuduro-duro nito si Dimple sa noo at itinulak siya ng mahina. Kung wala ka narinig, umalis ka rito. Dapat alam mo ang lugar mo. Huwag ka nakikialam. Hiyang-hiya si Dimple, pero hindi siya lumaban. Yumuko na lamang siya tumalikod. Tahimik na bumalik sa kanyang ginagawa. Ang hindi alam ni na Ate Vanjie at ng iba pang magkakapatid, may intercom na nakakabit sa kwarto ni Theo mula sa sala. Naririnig niya ang buong pag-uusap mula sa taas ng mansyon. Hindi rin alam ni Dimple na kasama si Theo sa mga nakarinig sa lahat ng yon. Sa mga narinig, napakuyom ang kamao ni Theo sa galit. Halos sumabog ang kanyang dibdib sa sama ng loob. Talagang ganito na pala sila. Pero at ari-arian lang ang tinitingnan at ang nais nila sa akin. Pati ang anak ko. Pilit pa nilang tatanggalan ng karapatan. Kinagabihan habang kumakain silang lahat sa hapag, pinilit ni Theo na maging kalmado. Naroon si Ate Vanjie, abala sa pagpapakita ng pagmamalasakit sa kanya. Bunso, kamusta ang pakiramdam mo? Mabuti naman nakabalik na kami. Kung may kailangan ka, huwag ka mahihiyang magsabi, ha? Sabi ni Ate Vanjie nang may pilit na ngiti. Nagkunwari namang umiti si Theo. Salamat ate, ayos naman ako. Mabuti na lang at andito si Dimple at ang mga staff. Malaking tulong sila sa akin. Napatingin pa si Ate Vanjie kay Dimple na tahimik lang na nakatayo sa tabi ni Theo. Tila may bahagyang galit naman ang mga mata nito. Ngunit hindi na siya nagsalita pa. Sa halip, ngumiti siya ng pilit kay Theo. Sa kabila ng masakit na katotohanan, hindi naman nagpakita ng kahit anong galit si Theo. Alam niyang kailangan niyang ituloy ang pagpapanggap upang mailabas ang tunay na kulay ng kanyang pamilya. Kinagabihan, tinawag ni Theo si Dimple habang nag-aayos ito ng kanyang higaan. Dimple, halika nga rito, iha. Lumapit ang dalaga. Nag-aalala namang tingin ang ibinigay sa amo. Bakit po, Sir Theo?
Maraming salamat nga pala sa ginagawa mong pag-aalaga sa akin. Malaking bagay ka sa buhay ko ngayon. Namula naman si Dimple sa papuri. Naku, wala po yun, sir. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Napabuntong hininga pa si Theo. Kung sakali mang may marinig ka pa ulit na usapan nila Ate Vanjie, huwag ka matatakot. Huwag ka lang papahalata. At kung may mangyari, magsabi ka agad sa akin, ha? Nagulat pa si Dimple. Po? Napangiti siya sa kawalan. Alam ko ang lahat, Iha. Wala man akong paningin, naririnig ko naman at nararamdaman ko ang lahat. Kaya kung ayos lang, ikaw ang magsisilbing mga mata ko sana. Bagamat nagulat sa narinig, tumango naman si Dimple. Malaking tulong din naman si Sir Theo sa kanya dahil nagagawa niyang mapagamot ang kanyang mama sa probinsya. Opo, sir. Opo, Sir Theo, gagawin ko po yun. Pangako ni Dimple. Kinabukasan muli nagtungo sina Ate Vanjie at ang iba pang kapatid sa sala upang talakayin ang kanilang mga plano. Nagumpisa na naman ang mainit nilang usapan. Ano bang plano mo, Vanjie? Kailangan mo nang ayusin ang mga papeles. Kailan mo ba gagawin yun? Wala na tayong oras. Sabi ng isang kapatid. Sumagot naman si Ate Vanjie at halatang iritado. Huwag niyo nga ako madaliin, mahirap nga ang sitwasyon dahil laging nauudot ang mga kontrata. Pasalamat nga kayo at nagtitiis akong samahan dito si Bunso habang kayo kung saan-saan lang. Abalang-abala kaya ako mag-alaga riyan. Matandaan na rin naman ako. Reklamo pa ng isa. Pero huwag kayong mag-alala. Makukuha rin natin ang gusto natin. Hindi ko hahayaang may makihati, no? Lalo ng anak niya. Hindi naman niya mahahanap yon. Baka nga kung saan na yung dinala ng nanay niyang malandi. Naputol ang usapan nila nang biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Theo, hawak ang kanyang tungkod habang inaakay siya ni Dimple. Magandang umaga, bati ni Theo. Tila walang alam sa pinag-uusapan ng mga kapatid. Nagtinginan ang mga ito. Halatang nagulat, ngunit agad na nagkunwari ng mga ngiti. Bunso, bakit bumaba ka? Sabi ko naman huwag ka na mag-abala. Sabi pa ni Ate Vanjie. Ngumiti naman si Theo. Wala lang ate. Gusto ko lang makasama sa'yo. Sinabi sa akin ni Manang na nandito pa lang ibang ate at kuya. Hindi niyo naman sinabi, sana nagpaluto ako ng masasarap na potahe sina Manang. Matagal na rin kasi tayong hindi nagkakasama-sama ng ganito. Sa likod ng mga ngiti at malumanay na boses ni Theo, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang may tinatagong masamang plano ang kanyang mga kapatid. Ngunit pinili niyang manatiling kalmado. Kamusta ang pagbabantay sa negosyo? Tanong ni Theo nang maalalayan siyang maupo ni Dimple. Nagkatinginan pa nga ang kanyang mga ate at kuya bago magkunwaring masaya at magiliw na nagkwento sa kanilang bunsong kapatid. Halos matawa na lamang si Theo. Pinaglalaroan at pinaiikot siya ng kanyang mga kapatid. Hindi niya maiwasang maisip na kung buhay pa ang kanyang nanay at tatay, tsak na hindi magiging ganito ang lahat. Hindi sasamantalahin ng kanyang mga tusong kapatid ang lahat ng bagay na kanyang pinaghirapan. Lalo lang naging desidido si Theo na mahanap ang kanyang nawawalang anak. Kaya naman agad niyang tinawagan ng assistant na si Marga at sinabihang huwag tumigil sa paghahanap sa kanyang nawawalang anak. Bagay na sinunod naman ng kanyang assistant. Habang patuloy yung pananatili ng kanyang mga kapatid sa mansyon, lalong tumitindi ang galit ni Theo sa mga naririnig niyang usapan. Hindi niya maintindihan kung paano nagawa ng kanyang sariling dugo na ipagkanulo siya. Sa tulong ni Dimple, unti-unti nang nagiging mas malinaw ang layunin ni Theo. Kailangang mailigtas niya ang lahat ng kanyang pinaghirapan at mahanap ang kanyang tunay na anak. Ngunit para magtagumpay, kailangan niyang manatiling matalino at maingat. Sa mga sumunod na araw, mas naging matindi pa ang pagbabantay ni Theo sa bawat galaw ng kanyang mga kapatid. Alam niyang malapit nang pumutok ang kanilang mga plano at hindi niya hahayaang magtagumpay sila sa kanilang kasakiman. Hindi kayo magtatagumpay. Hinding-hindi. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasa ng kanyang pamilya na unti-unti nang nagiging estranghero sa kanyang paningin. Maagang umaga ang iyon. Tinawagan ni Theo si Marga upang humingi ng update tungkol sa paghahanap ng kanyang anak.
Naupo siya sa terrace, bitbit ang tasa ng kape habang tahimik na hinihintay ang sagot ng kanyang assistant. Sir Theo, panimula ni Marga, halatang nahihiya. Pasensya na po pero hanggang ngayon, wala pa rin kami natatanggap na konkretong impormasyon tungkol sa inyong anak. Mahirap po talagang sitwasyon, lalo na't wala tayong sapat na detalye. Nalaglag pa ang balikat ni Theo sa narinig. Tila naubusan na siya ng lakas. Ganun ba? Salamat na lang, Marga. Pero pakiusap, huwag kang tumigil. Hanapin mo siya. Kahit sa anong paraan. Kahit gaano katagal. Opo, sir, gagawin ko po ang lahat. Sagot ni Marga bago niya ibinaba ang tawag. Naiwang mag-isa si Theo. Tila tinamaan ng malalim na lungkot. Ang ideya na hindi niya mahahanap ang kanyang anak ay bumagabag sa kanya. Sa kanyang pagkakaupo, unti-unting binalot siya ng mga alaala mula sa nakaraan. Noong kabataan ni Theo, nakilala niya si Angela, isang simpleng dalaga mula sa Karatig Barrio. Nursing ang kinukuhang kurso nito, kaya madalas niya itong makasalubong noon sa kolehiyo. Sa unang tingin pa lamang, nabihag na siya ng ngiti ni Angela. Isang araw, naglakas loob siyang kausapin ito sa ilalim ng isang puno ng mangga, kung saan madalas magtago si Angela upang magbasa ng libro. Hi, Angela! Bati ni Theo habang hawak ang isang tangkay ng bulaklak. Eto, para sa'yo. Namula si Angela, ngunit ngumiti. Salamat, Theo. Pero bakit may dala kang bulaklak? May okasyon ba? Wala naman. Gusto ko lang ipakita sa'yo kung gaano kakahalaga. Sagot pa ni Theo, bahagyang nangangatal. Simula noon, naging madalas na ang kanilang pagkikita. Magkasama silang namamasyal sa ilog, namimitas ang prutas sa gubat at nagkakwentuhan ng mga pangarap. Habang tumatagal, lalo silang napapalapit sa isa't isa. Si Angela rin ang isa sa mga unang nakatikim ng ipinagmamalaki niyang recipe ng mani. Isang gabi, naglakas loob si Theo na umamin. Angela, gusto ko lang malaman mo. Mahal kita. At kahit anong mangyari, handa akong panindigan ang pagmamahal ko sa'yo. Napaluha si Angela, ngunit masaya ang kanyang ngiti. Mahal din kita, Theo. Hindi naging madali ang kanilang relasyon. Hindi boto ang pamilya ni Angela kay Theo dahil isa lamang siyang trabahador na nagsisimula pa lang na magtrabaho sa kumpanya ni Mr. Bautista. Ngunit hindi iyon naging hadlang sa kanilang pagmamahalan. Angela, sabi ni Theo isang gabi habang magkasama sila sa ilalim ng mga bituin. Oops! May break muna! Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Sonia Tud 828 at Gandang Leia 7090. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Magpakasal na kaya tayo. Magtatanan tayo at magsisimula ng bagong buhay. Magsusumikap ako para sa atin. Para sa anak natin. Ngumiti si Angela. Halatang kinakabahan ngunit masaya. Sigurado ka ba, Theo? Handa ka bang harapin ang galit ng pamilya ko? Tumango si Theo. Oo, Angela. Kahit ano pang mangyari, kakayanin ko. Basta pa magkasama tayo. Napagkasundoan na lang magtanan kinabukasan. Ngunit nang dumating ang araw na yon, biglang nagbago ang lahat. Pagdating ni Theo sa bahay ni Angela upang sunduin ito, natagpuan niyang walang tao sa loob. Ang buong lugar ay tahimik, na para bang inabandona. Nalaman niya mula sa mga kapitbahay na dinala ng mga magulang nito si Angela sa ibang lugar upang layuan siya. Tumakbo si Theo papunta sa terminal ng bus. Umaasang maaabutan pa ang pamilya ni Angela, ngunit huli na siya. Hindi niya alam kung saan dinala ang dalaga. At kahit anong paraan ng pakikipag-unayan ng subukan niya, wala siyang narinig na sagot. Sa gitna ng kanyang hinagpis, lalo pang sumama ang loob ni Theo. Nang sumunod na taon ay pumanaw ang kanyang mga magulang.
Walang itinulong ang kanyang mga kapatid at mag-isa niyang kinailangang buuin muli ang kanyang buhay. Hindi nagtagal, pinasok niya ang mundo ng negosyo at nagsumikap ng husto. Sa kabila ng lahat, hindi kailanman nawala sa puso at isipan niya si Angela at ang pangarap nilang magkasama. Matapos ang kanilang hapunan, abala si Dimple sa pag-aasikaso kay Theo. Maaliwalas ang mukha ng dalaga habang nagkukwento tungkol sa kanyang araw. Sir Theo, alam niyo po ba kanina, muntik na ako madulas habang naglilinis sa veranda. Kwento ni Dimple sabay tawa. Tumawa rin si Theo, nakahilig sa kanyang upuan. Nako, buti na lang ihat hindi ka na disgrasya, baka kung ano pang nangyari. Habang nagkukwentuhan, may iniabot naman si Theo na isang maliit na kahon kay Dimple. Dimple, para sa'yo. Isang pasasalamat sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Gulat na kinuha ni Dimple ang kahon at nagpasalamat. Naku sir, hindi na po kailangan ito pero maraming salamat po. Habang hawak ni Theo ang kamay ni Dimple upang iabot ang regalo, napansin niyang may maliit na balat sa daliri nito. Tila may biglang kumislap sa kanyang isip. Natigilan siya. Nanlaki ang kanyang mga mata at natahimik ng ilang saglit. Sir Theo, okay lang po ba kayo? Tanong ni Dimple, halatang nag-aalala. Bigla po kayo natahimik. Bahagyang napailing si Theo. Wala iha. Kailangan ko na sigurong umakyat. Nagulat si Dimple sa biglang pagbabago ng mood ni Theo. Sir, alalayan ko po kayo. Ngunit tinabig ni Theo ang kanyang kamay. Kaya ko na, huwag mo na akong alalayan. Pero sir, baka mahirapan kayo. Tama na Dimple, kaya ko nga sabi eh. Sigaw pa ni Theo, mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Napaurong si Dimple, kitang-kita ang pagkabigla sa kanyang mukha. Umakyat si Theo ng mag-isa, iniwang naguguluhan at nalulungkot si Dimple sa ibaba. Pagdating ni Theo sa kanyang kwarto, napasandal siya sa pinto. Malalim ang kanyang paghinga. Napaluha siya na hindi niya napigilan ng emosyon. Agad niyang binuksan ang kanyang drawer at hinanap ang lumang litrato ni Angela. Nang mahawakan niya ito, sumiksik sa kanyang isip ang alaala ni Angela, lalo nang natatanging balat nito sa daliri na kapareho na nakita niya kay Dimple. Hindi maaari. Si Dimple kaya? Siya bang anak namin ni Angela? Habang hawak ang litrato, tuluyan ng bumigay si Theo. Humagulhol siya ng iyak. Pinupuno ng emosyon ang kwarto. Agad niyang kinuha ang telepono at tinawagan si Marga. Marga, nagsimula siya, dalgal ang boses. Gusto kong imbestigahan mo si Dimple. Gusto kong ipa-DNA test siya. Ayoko magkamali. Gawin mo agad ito. Opo, Sir Theo. Agad ko pong aasikasuhin. Sagot naman ni Marga. Halatang nagulat sa utos ng amo. Pagkababa ng telepono, muling tumingin si Theo sa litrato ni Angela. Umaasa siyang ang posibilidad na nasa harap niya ang kanyang anak ay totoo. Ngunit kasabay ng pag-asa ay ang takot na muling mabigo. Angela, kung totoo ito, patawarin mo ako. Bulong niya habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Ilang araw ang lumipas, ngunit hindi pa rin mapakali si Theo. Wala pa siyang natatanggap na balita mula kay Marga tungkol sa iniutos niyang investigasyon at DNA test kay Dimple. Kahit anong gawin niya upang maiwasan ang pag-iisip, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang posibilidad na si Dimple ay ang maaaring nawawala niyang anak. Pansin na rin ni Dimple ang pagbabago sa kilos ni Theo. Sir Theo, parang hindi na po kayo masyadong nagsasalita nitong mga nakaraang araw. May problema po ba? Tanong niya minsan habang inaayos sa mga gamit ni Theo. Ngunit muling umiling lamang si Theo. Huwag mo alalahanin Dimple, ayos lang ako. Malamig nitong tugon. Alam ni Dimple na hindi iyon totoo. Pero pinili na lamang niyang huwag nang magtanong at hayaan na lamang ang amo dahil baka lalo lamang itong mainis sa kanya. Isang umaga, habang nag-aayos ng sala si Dimple, bigla niyang narinig ang pagtunog ng kanyang telepono. Nang makita niya ang mama niyang tumatawag, agad siyang sinagot nito.
Hello, Ma? Kamusta po kayo? Masaya niyang bate. Anak, mabuti naman ako. Ikaw, kamusta ka riyan? Miss na kita. Sana makauwi ka kahit sandali lang. Sabi ng mama niya. Halatang nananabik. Napalunok sa Dimple. Matagal na rin siyang hindi nakakauwi sa probinsya dahil abala siya sa pagtatrabaho. Huwag kang mag-alala, Ma. Uuwi ako sa Semana Santa. Promise po yan. Ano bang gusto mong pasalubong, Ma? Nagkwentuhan pa sila, ngunit sa kalagitnaan ng usapan, biglang napatanong si Dimple. Ma, hindi mo ba gustong hanapin si Papa? Baka matulungan niya tayo. Tumahimik sa linya ang kanyang ina. Sandali pa bago sumagot ito. Halatang nasaktan sa tanong. Anak, huwag mo na akong tanungin tungkol dyan. Mabuti na ang pakiramdam ko ngayon. Huwag mo nang pasamain. Wala nang pakialam sa atin ng tatay mo. Kung meron man, di sana matagal niya na tayong hinanap. Huwag mo nang hanapin ang wala naman. Biglang nagsorry si Dimple. Nararamdaman ang lungkot ng ina. Pasensya na, Ma. Hindi ko na uulitin. Sa hindi namang kalayuan, narinig ni Theo ang usapan mula sa veranda. Hindi niya sinasadya, ngunit malinaw sa kanya ang bawat salitang sinabi ni Dimple. Nang marinig niya ang tungkol sa ama ni Dimple, tila sinakal ang kanyang dibdib. Paano kung ako ang tinutukoy niyang ama? Iyon ang tumatakbo sa isip niya. Hinagabihan matapos ang isang tahimik na hapunan, umakyat si Theo sa kanyang silid. Gusto sana niyang humingi ng tawad kay Dimple dahil sa naging pag-uugali niya nitong mga nakaraang araw, ngunit wala naman siyang lakas. Nakaupo siya sa gilid ng kama, tila tinutulak ang emosyon ng bawat pintig ng kanyang puso. Pagkalipas ng isang magdamag, dumating na ang araw ng pinakahihintay ni Theo. Maaga pa lamang nang makatanggap siya ng text mula kay Marga. Sir Theo, ipinadala ko na po ang mga resulta sa mansyon ninyo. Pakahintay na lang po ang mail. Nagkukumahog na bumaba si Theo sa sala nang makita niyang iniabot na ng isang courier ang sobre na naglalaman ng resulta ng DNA test. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang dokumento. Habang binabasa niya ang nalalaman nito, tumigil ang kanyang mundo. 99.9% probability of paternity. Hindi siya makapaniwala. Parang biglang nanghina ang kanyang buong katawan at napaupo siya sa sofa. Sobrang bilis ang tibok ng kanyang puso at hindi niya mapigilan ang pag-agos ng luha. Totoo ang kanyang hinala. Si Dimple nga ang nawawala niyang anak. Kaya pala ganun na lamang kagaan ang loob niya sa dalaga. Lukso ng dugo pala iyon. Habang nasa kalagitnaan si Theo ng pagpoproseso ng kanyang emosyon, biglang narinig niya ang malakas na boses ni Ate Vanjie mula sa sala. Dimple, ano ba tong ginawa mo? Sigaw ni Vanjie. Nagulat si Theo at nagmadaling pumunta sa sala. Naabutan niya nakatayo si Vanjie. Hawak ang piraso ng isang basag na vase. Si Dimple naman ay napayuko. Halatang nahihiya at takot. Alam mo ba kung magkano ang vase na to? Binili ko pa ito sa Italy. Napakababa talaga ng tingin mo sa mga gamit dito, ha? Dagdag pa ni Vanjie habang dinuduro si Dimple. Pasensya na po, Ma'am Vanjie, hindi ko po sinasadya. Nanginginig pang sagot ni Dimple. Hindi sinasadya? Hindi iyan sapat na dahilan. Anong klaseng tao ka ba? Hindi ka ba marunong mag-ingat? Hiyaw pa ni Vanjie. Diyos ko, Dimple, ilang beses mo na akong pinapahiya, ha? Kung hindi mo lang inaalagaan ang kapatid kong uto-uto, hindi kita pagtitiisan. Ma'am Vanjie, pasensya na po talaga. Wala ka talagang kwenta. Hiyaw pa ni Vanjie sabay tulak sa kawawang si Dimple na mangiyak-ngiyak na ngayon at halos manginig na rin sa takot. Hindi ko naman po sinasadya, natabig ko lang po. Naiyak na wika ni Dimple. At talaga nagdadahilan ka pa. Hindi mo ba alam na mas mahal pa sa buhay mo ang vase na yan? Gigil na tugon ni Vanjie. Babayaran ko na lang po. Magtatrabaho po ako na maigi. Patawarin niyo na po ako. Halos hindi na rin makahingang dalaga sa kakaiyak. Pero walang awa si Vanjie at halos mag-apoy na nga rin ito sa galit. Kahit habang buhay ka pang maglampaso ng sahig, hindi mo mababayaran ang vase na to.
Milyones ang halaga nito at sinira mo lang. Nanlisik pa ang mata at saka nagsimulang hilahin ang buhok ni Dimple at kalagkirin ito patungo sa labas ng mansyon. Ma'am Vanjie, tama na po please. Pakiusap ni Dimple na walang magawa para ipagtanggol ang sarili sa kanyang sinasapit ngayon. Itinulak pa ni Vanjie si Dimple at saka hinawakan sa kanyang panga. Sa tingin mo maaawa ko sa'yo? Ni hindi mo nga naisip ang kahalagahan ng gamit ko. Napakawalang hiya mo. Ito ang dapat sa'yo. Sumbat pa ni Vanjie at akmang susugatan si Dimple gamit ang isang peraso ng basag na vase nang biglang may humawak sa braso ni Vanjie. Mahigpit to at puno ng babala. Subukan mo. Malamig at seryosong wika ni Theo. Dahilan upang manlaki ang mata ni Vanjie. Bunso. Vanjie. Wikang muli ni Theo. Mababa ang boses ngunit puno ng otoridad. Lumingon si Vanjie. Nagulat sa presensya ng kapatid. Bunso. Hiyaw pa ni Vanjie sabay alalay kay Theo. Pero itinabing ni Theo ang kamay nito. Pinagsasabihan ko lang naman. Wala naman akong ginagawang masama. Pagdadahilan pa ni Vanjie. Ngumisi si Theo. Nakita ko ang lahat. Nakita ko lahat, Vanjie. At narinig ko rin ang lahat. Natigilan si Vanjie. Hindi ito makapagsalita ng maayos. Anong ibig mo sabihin? Tumitig ng diretso si Theo sa mata ng kanyang ate Vanjie. Halos kilabutan naman si Vanjie nang gawin iyon ni Theo. Anong ibig sabihin? Nakakakita ka na ulit? Hindi naman makapaniwalang bulalas nito. Isang vase lang yan, ate. Malamig na sabi ni Theo. Hindi mo kailangang sigawan o ipahiya ang tao. Huwag mong tratuhin si Dimple na parang wala siyang halaga. Pag-iiba pa ni Theo ng usapan. Natigilan naman si Vanjie. Ngunit halatang hindi siya natutuwa sa sinabi ni Theo. Tumikim siya at tumalikod. Masaya pa naman sana ako para sa'yo, bunso. Pero ganyan agad ang tingin mo sa akin? Ako ay talo rito. Aniya bago siya umalis. Nagmamadali para ibalita sa mga kapatid ang nangyari. Naiwang mag-isa si Theo at Dimple. Lumapit si Theo sa dalaga na nakayuko pa rin at hawak ang basag na vase. Dimple, tama na yan. Ako nang bahala. Pasensya na po, Sir Theo. Sabi naman ni Dimple na halos mangiyak-ngiyak. Nakakahiya naman po. Bumalik na palang paningin ninyo. Makikita niyo na po ito. Hinawakan ni Theo ang balikat ni Dimple, ngunit hindi siya nakapagsalita. Sa kabila ng nais niyang sabihin na siyang ama nito, na matagal niya nang hinahanap ang kanyang anak, wala siyang lakas upang simulan ang usapan. Pumunta ka na lang muna sa kwarto mo at magpahinga. Ang tanging nasabi na lamang ni Theo. Tumango si Dimple at umalis. Iniwang tahimik si Theo sa sala. Ngunit sa kanyang puso, isang desisyon ang unti-unting nabubuo. Panahon na para malaman ni Dimple ang katotohanan. Halos hindi naman makapaniwala ang magkakapatid nang malaman nilang nakakakita na si Theo. Napabalita ito nang bumalik si Theo sa kumpanya upang muling pangunahan ang operasyon nito. Matagal nang usap-usapan kung paano nawala ang kanyang paningin, ngunit higit na nakakagulat ang kanyang biglaang pagaling. Ngunit sa pagbabalik niya, hindi lamang iyon ang ikinagulat ng lahat. Agad niyang ipinatanggal ang lahat ng posisyon ng kanyang mga kapatid sa kani-kanilang mga branches ng kumpanya. Tinanggal din niya lahat ng access nila sa mga accounts ng negosyo. Iniwan silang halos walang-wala. Nang malaman ang nangyari, sabay-sabay na dumating sina Ate Vanjie, Kuya Roy at Kuya Nestor at Ate Lita sa mansyon. Halata nagmamadali at desperado ang mga ito, lalong-lalo na si Vanjie na unang pumasok sa home office ni Theo. Theo, anong ibig sabihin nito? Sigaw ni Vanjie, halatang hindi na mapigil ang galit. Ano sa tingin mo, ate? Malamig na sagot ni Theo habang nakaupo sa kanyang upuan. Tila walang balak makipagtalo. Bakit mo kami tinanggal sa kumpanya? Bakit mo kinuha lahat ng access namin? Tanong naman ni Kuya Roy na halatang hirap pigilan ng emosyon. Dahil wala naman kayong ginawa.
kundi gamitin ako habang mahina ako. Ngayon, tapos na ang laro ninyo. Seryosong tugon naman ni Tio sa kanila. Hindi na napigilan ni Ate Lita ang pagsingit. Tio, hindi mo pwedeng gawin to sa amin. Pamilya mo kami. Paano ng mga anak ko? Saan kami kukuha ng panggastos ngayon? Pamilya? Halos sumabog si Tio sa galit at bigla siyang tumayo. Noong panahon na nangangailangan ako, nasan kayo? Nasaan ang sinasabi ninyong pamilya habang ako nagpapakahirap para sa inyo? Natahimik sandali ang magkakapatid, pero muli nagsalita si Kuya Nestor. Kung tutuusin, ikaw ang nagsinungaling sa amin, Tio. Pinaniwala mo kaming bulag ka. Sinong matinong isip ang gagawa nun sa mga kapatid niya? Sigurado akong hindi magugustuhan ni nanay at tatay ang ginawa mo. Wala nang nanay at tatay. At sigurado ako na ang pang-aalipustahan ninyo sa akin ang hindi nila magugustuhan. Gigil na sambit ni Tio. Napangisi ang kanyang ate Vanji. Walang duda. Ganyan nga kasamang ugali mo kaya ka iniwan ng mag-ina mo. Parang sinampal si Tio sa narinig niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa galit. Huwag na huwag niyong idadamay ang anak ko sa usapang ito. Mariin niyang sabi. Anak? Sabat ni Ate Vanji, sabay tawa. Tio, wala nang anak mo. Kung buhay pa yun ngayon, ay di sana matagal mo na siyang nakita. Kanino mo ibibigay ang mana mo? Sa mga kasambahay mo? Kay Dimple? Mga walang kwentang tao yun. Biglang dumilim ang mukha ni Tio. Huwag mong bastusin si Dimple. Matigas niyang sagot. Bakit? Sino ba yung bruhildang Dimple na yan sa buhay mo? Mapanuyang tanong ni Ate Lila. Walang pag-aalinlangan na diretsong sinabi ni Tio. Siya, ang anak ko. Halos sabay na napatingin ang magkakapatid kay Tio. Nanlaki ang kanilang mga mata. Paral natigil ang oras sa silid. Hindi sila makapaniwala sa revelasyong iyon ng kanilang bunsong kapatid. Sa hindi kalayuan may isang mas nagulat pa. Naroon si Dimple. Nakayuko siyang naglilinis malapit sa pintuan. Ngunit nang marinig niya ang sinabi ni Tio, natigilan siya at nagtaas ang ulo. Ikaw po ang tatay ko? Halos pabulong niyang tanong. Nanginginig ang boses. Napaharap si Tio sa direksyon niya at hindi niya alam na nandoon pala si Dimple. Ngunit hindi niya rin kayang itanggi ang katotohanan. Dimple, mahina niyang sabi, tila nalulumo. Ngunit bago pa siyang makalapit, tumakbo na si Dimple papalayo. Hawak ang kanyang dibdib na tila sa sapog. Dimple, sandali! Sigaw ni Tio, ngunit hindi tumigil ang dalaga. Habang nananatiling tahimik ang mansyon pagkatapos ng pagtakbo ni Dimple, biglang nagbago ang tono ng magkapatid. Tio, pasensya ka na. Hindi namin alam. Hindi namin sinasadya. Biglang sabi ni Ate Vanji na halatang biglang nanlambot ang ugali. Alam mo naman na mahal ka namin, bunso. Dagdag pa ni Kuya Roy, sinubukang magpaliwanag. Ngunit hindi na pinakinggan ni Tio ang mga ito. Tumayo siya ng diretso at puno ng determinasyon. Tapos na ang lahat. Walang-wala na kayong makukuha mula sa akin. Hindi ko na kayo mga kapatid. Kaya kalimutan niyo na ako. Bunso naman, huwag ka namang ganyan. Alos magmakaawa naman si Kuya Nestor. Tinawag ni Tio ang mga gwardya. Paalisin niyo sila rito at huwag na huwag niyo silang papapasukin sa bahay ko ulit. Madiin niyang utos. Sinubukang tumutol ng mga kapatid niya. Ngunit nang makita ang malamig na ekspresyon sa mukha ni Tio, alam nilang wala nang magagawa. Isa-isa silang pinalabas ang mansyon habang si Tio ay nananatiling nakatayo. Nag-iisip kung paano haharapin si Dimple at ang mga kasunod na mangyayari. Nasa home office si Tio, nakaupo sa harap ng kanyang mesa habang nakatingin sa bintana. Kausap niya si Marga sa telepono at bagaman maayos ang kanyang pananalita, halatang may bigat sa kanyang dibdib. Sir Tio, sabi ni Marga, nag-file na po ng demanda ang mga kapatid ninyo. Umihingi sila ng kahit cheque lang sa bilang bayad daw sa mga naitulong nila sa negosyo. Napabuntong hininga si Teo. Hayaan mo na, Marga.
Bigyan mo sila ng gusto nila. Maliit na bagay lang ang halaga ng cheque kumpara sa katahimikan ko. Sigurado po ba kayo, sir? Baka naman maabuso pa nila. Marga, putol ni Theo. Hindi na ako magpapakababa pa. Kung talagang may konsensya sila, silang lalapit sa akin para humingi ng tawad. Kung hindi nila gagawin yon, kahit paawang-awa ako sa kanila, wala akong magagawa. Napagod na rin ako. Iyan ang huling obligasyon ko sa kanila. Tumango si Marga sa kabilang linya, ngunit halatang ayaw niya nang palalain pa ang usapan. Ang mas iniisip ko ngayon, dagdag pa ni Theo, ay kung paano ko lalapitan si Dimple, ang anak ko. Natahimik si Marga sa kabilang linya. Alam niya ang hirap na nararamdaman ni Theo, lalo na at siya nakakaalam ng lahat ng plano ng kanyang boss simula pa lamang nung umpisa. At mula nang malaman ni Dimple ang katotohanan, naging mailap ito sa kanya. Hindi ito tumitingin ng diretsyo. Madalas na umiiwas sa presensya niya at maingat sa bawat galaw. Isang hapon naglalakad-lakad si Theo sa kanilang malawak na hardin. Nais niyang huminga ng sariwang hangin habang iniisip ang mga susunod niyang hakbang. Habang papalapit siya sa mga paborito niyang halaman, nakita niya si Dimple na nag-aayos sa mga bulaklak. Tumigil si Theo, pinagmasdan ng dalaga habang tahimik ito nagtatrabaho. Sa kabila ng simpleng kasuotan nito, hindi makakailang napakaganda ng kanyang anak. Kawangis nga ni Angela. Ngunit mas lalo nagpatibay sa kanyang damdamin ang nakita niyang sipag at kabutihan sa puso ng dalaga. Mga katangiang namana nito sa ina, parang pinagbiyak na bunga. Dimple, mahina niyang tawag. Napalingon naman si Dimple, halatang nagulat sa boses niya. Sir Theo, maingat itong sagot. Inilalayo ang tingin. Pwede ba kita makausap? Tanong niya. May bahid ng pagsusumamo sa kanyang tinig. Opo, sir. Sagot ni Dimple. Bagamat halata sa kilos nito ang pag-iwas. Magkatabi silang naupo sa isang bench sa ilalim ng puno. Tahimik ang paligid. Tanging ang mga huni ng ibon at mahihinang ihip ng hangin ang maririnig. Sandaling naghari ang mabigat na katahimikan bago nagsalita si Theo. Dimple, simulang sabi ni Theo. Alam kong matagal mo nang gustong itanong, pero hayaan mo ako magpaliwanag. Napatingin si Dimple sa kanya. Kita sa mga mata nito ang kaba at pagtataka. Huwag kang mag-aalala, sabi ni Theo pilit na humingiti. Hindi ko ito sasabihin para pilitin kang tanggapin ako. Pero may karapatan kang malaman ang buong katotohanan. Tahimik na nakinig si Dimple. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Hindi naman makatingin ng diretso kay Theo. Puno rin ng pag-aalinlangan sa kanyang mga malalaman. Sinimula ni Theo ang kanyang kwento kung paano niya nakilala ang ina ni Dimple, si Angela. Inilarawan niya ang mga panahong magkasama sila, ang mga pangarap nila para sa isa't isa, at ang kanilang plano na magsimula ng sariling pamilya. Ngunit nang dumating na ang araw na magtatanan na sila, biglang kinuha si Angela ng kanyang mga magulang at itinago sa malayong lugar. Sinubukan kong hanapin siya, sabi ni Theo. Nanginginig ang boses. Lahat ng paraan ginawa ko, pero wala ko natagpuan. Ang tanging naiwan sa akin ay sakit at pangungulila. Naluha si Dimple habang nakikinig. Hindi niya sukat akalain na ganitong kahirap ang pinagdaanan ng kanyang ama. Tapos, nawala ang mga magulang ko. Pagpapatuloy pa ni Theo. At napilitan akong bumangon at kumayod para sa mga kapatid ko. Pero imbes na tulungan nila ako, ginamit nila ako. Kaya naman pinilit kong magsikap hanggang sa marating kong kinalalagyan ko ngayon. Napabuntong hininga pa si Theo at saka muling tumingin kay Dimple. Nang makita kita, hindi ko agad naisip na ikaw ang anak ko. Pero nang mapansin ko ang balat sa daliri mo, na pareho ng kay Angela, doon ko naisip na baka ikaw nga ang anak ko. Sir Theo, ibig sabihin kayo po ba talaga ang tatay ko?
Tanong ni Dimple. Nanginginig ang tinig. Tumango si Theo at ang mga mata'y puno ng luha. Oo, Dimple. Ikaw nga ang anak ko. At patawad. Patawad kung hindi agad kita nahanap. Patawad kung hindi mo ako nakasama buhat noon. Patawad kung wala kang kinagis ng ama. Emosyonal niyang wika. Hindi na napigilan pa ni Dimple ang kanyang emosyon. Umiyak siya, ngunit hindi niya alam kung dahil sa saya, lungkot o galit. Bakit ngayon lang po? Tanong niya. Bakit ngayon lang ninyo sinabi? Sa lahat ng taon na naghahanap ako ng sagot, bakit ngayon lang? Hinawakan ni Theo ang mga kamay niya at pilit na pinapakalma ang dalaga. Dimple, kung alam mo lang kung gaano ko kinasabi ka ng pagkakataong to. Pero natakot ako. Natakot akong baka hindi mo ko tanggapin. Kaya naman hinintay ko ang tamang oras. Pero kahit kailan, hindi naging madali ito para sa akin. Tahimik na tumango si Dimple. Pilit na iniintindi ang kanyang ama. Paano po natin sasabihin kay mama? Tanong niya, puno ng pag-aalala. Huminga ng malalim si Theo at saka ngumiti ng kaunti. Siguro oras na para magkita kaming muli ng mama mo. Pero sigido at puno naman ng pag-asa niyang wika. Sa sagot na yon, kapwa sila napaisip sa mga susunod na mangyayari. Bagaman mahirap ang kanilang haharaping landas, pareho silang umaasa na mabubuong muli ang pamilyang minsang nagkahiwalay. Nagkasundo sina Theo at Dimple na babalik sa Iloilo para sa wakas ay magkaharap na rin sina Theo at Angela at magkaroon na ng malinaw na usapan tungkol sa katotohanan. Pero nagkasundo rin sila na si Angela muna ang haharap sa kanyang mama. At kapag nasiguro niyang nasa maayos na itong kalagayan, tsaka lamang siya tatawagan si Theo para pumunta sa kanilang bahay. Nang sa gayon ay hindi sobrang mabigla ang kanyang mama sa mga mangyayari. Nasa hapagkainan si Dimple. Kausap ang ina habang sabay silang nagkakape. Napapansin niya ang kakaibang sigla ng kanyang ina. Kahit madalas pang sabihin ito na medyo nangihina na ito. Sa loob-loob niya, mas mabuti na ang maayos ang kondisyon bago natatak ng pagkikita nilang dalawa ni Theo. Mama, simulang sabi ni Dimple, magbabakasyon muna ako rito, pero may bisita akong darating. Kabadong wika niya, binabasa ang magiging reaksyon ng kanyang mama. Bisita? Naku anak, bakit hindi mo man lang sinabi agad? Sana'y nakapagluto ako ng espesyal. Sagot pa ni Angela habang inaayos ang kanyang buhok. Ngumiti si Dimple, medyo kabado. Mama, ayos lang yun. Pamilya naman siya. Pamilya? Hindi ba tayo lang naman ang pamilya mo, anak? May halong pagtataka ang tanong ng kanyang ina. Ano bang sinasabi mo riyan? Sinong bisita natin? Ay, may boyfriend ka na ba? Hindi mo man lang pinapakilala sa akin, anak. Bago pa makasagot si Dimple, tumunog ang pintuan. Tumayo siya para buksan iyon. At habang si Angela ay tahimik na pinagmamasdan siya mula sa upuan, sa pagbukas ng pintuan, pumasok si Theo. Marahan ngunit puno ng determinasyon. Huminto siya sa sala, tumingin sa paligid at saka tumingin kay Angela. Nagtagpo ang kanilang mga mata at tila huminto ang mundo para kay Angela. Theo, bulong niya at halos hindi makapaniwala. Nananatiling nakatayo si Dimple sa gilid. Pinagmasdan ang reaksyon ng kanyang ina. Sandali siyang umatras para bigyan ng espasyo ang dalawa. Si Theo, bagamat kinakabahan, ay dahan-dahang lumapit kay Angela. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumayo na si Angela. Mahigpit ang hawak sa upuan. Anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong ni Angela. Wala kang karapatang bumalik. Angela, pakiusap, makinig ka muna. Sagot ni Theo na puno ng pagsusumamo. Patawad kung bigla ako nagpakita. Pero matagal kang hinintay ang pagkakataong to. Dumating na ako para ayusin ang lahat. Nandito na ako. Maaayos na natin ito.
Huminga naman ng malalim si Angela, pilit na pinipigilan ang namumuong luha. Ayusin? Paano mo aayusin, Theo? Alam mo ba kung gaano kahirap ang naging buhay namin, ha? Natural, hindi mo alam dahil wala ka naman dito. Dahil inabandona mo kami. Hindi naman makatingin ng diretso si Theo. Alam ko, Angela, at hindi ko mapapatawad ang sarili ko, pero pakiusap. Hayaan mong ipaliwanag ko ang lahat. Ang lahat? Sagot pa ni Angela. Bahagyang tumaas ang boses. Nasaan ka nung kailangan kita? Nasaan ka nung magtatanan tayo? Naghintay ako sa'yo, Theo. Alam mo ba kung gano'ng kasakit yun? Nagtiwala ako sa'yo. Pero wala ka, hindi ka dumating. Natigilan si Theo. Hindi niya alam kung paanong uumpisahan ang kanyang pagpapaliwanag kay Angela. Noong araw na yon, sabi ni Angela na nanginginig ang boses. Sinabi ng mga magulang ko na hindi ka na darating. Na meron ka daw ibang babae. Sinira mong tiwala ko sa'yo. At bago ko pa man maproseso ang lahat, dinala na ako sa Iloilo. Sinubukan ko maniwala na mali sila. Pero paano? Walang kahit isang salita mula sa'yo, Theo. Hindi mo man lang ako hinapol. Angela, hinanap kita. Sagot ni Theo, basag ang boses. Sinubukan kong puntahan ang bahay niyo pero wala ka na. Tinawagan kita, pero hindi kita makontak. Gusto ko sanang sundan ka, pero wala akong alam kung saan kayo pumunta. At noong panahon na yon, wala akong kahit ano. Wala akong koneksyon. Wala akong kapangyarihan. Kaya patawarin mo ako kung hindi kita nahanap kaagad. Kung hindi ko kayo nahanap kaagad. Napailing si Angela. Ang mga luha niya ay patuloy na bumabagsak. Habang ikaw ay nagtatagumpay sa buhay, ako naiwan sa hirap. Buntis ako, Theo. Bubuo tayo ng pamilya. Itinago natin yan sa mga magulang ko noong una pero nang malaman nila, galit na galit sila. Pinilit nila akong itago at magsimulang muli rito sa Iloilo. Angela, bulong ni Theo na pilit nalapitan siya. Pinanindigan ko ang pagbubuntis ko, Theo. Patuloy ni Angela. Itinaguyod ko si Dimple. Kahit pa wala ng mga magulang ko. Namatay sila sa hirap at bisyo. At ako naiwan para magpalaki sa anak natin. Ikaw, nasan ka nung lahat ng yun ang nangyayari? Angela, pagsusumamo pa ni Theo, hindi naman nakinig si Angela at nagpatuloy lamang sa kanyang panunumbat. Ang papa, natalo sa sugal kaya walang naiwang pera at yaman sa amin. Namatay dahil sa sobrang pagkalulong sa bisyo. Ang mama, hindi na nakapag-maintenance dahil wala kaming pera. At ako, nagkasakit na rin ako dahil sa pagpapakahirap. Doble kayod. Lahat ng trabaho ginawa ko para sa anak ko. Kaya huwag kang umasta na parang sinubukan mong gawin ang lahat dahil alam natin hindi totoo yun. Eh di sana nakapag-aral si Dimple at hindi kinailangang makipagsapalaran sa Maynila para lang mapagkamot ako. Kung alam mo lang, Angela, hindi ako tumigil sa paghahanap. Sabi pa ni Theo. Hanggang sa dumating si Dimple sa buhay ko, doon ko lang nalaman ang totoo. Tila naubos ang lakas si Angela. Napaupo siyang muli sa silya. Nakayuko habang patuloy na umiiyak. Hindi ko alam kung anong gusto mo mangyari, Theo. Pero paano mo babawiin ang lahat ng pagkukulang mo? Sobra-sobra, Theo. Sobra pa sa sobra. Lumuhod si Theo sa harap niya. Tiningnan siya ng diretso sa mga mata. Angela, alam kong hindi ko na mababalik ang nakaraan. Pero gusto kong bumawi. Gusto kong bumuo ng pamilya na dapat sana'y nabuo noon pa lang. Kaya pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi na nakapagsalita pa si Angela. Ang bigat ng emosyon sa kanyang puso ay tila nagpapalambot sa kanya. Sa isang sandali ng katahimikan, biglang lumapit si Dimple. Mama, sabi niya at yakap ang ina mula sa likuran. Siguro naman deserve ni Papa na bumawi. Hindi ba't matagal mo ring ipinagdasal na makilala ko siya? Baka ito na ang sagot.
sa mga panalangin natin. Napatingin si Angela kay Dimple at sa sandaling yon, nabura ang lahat ng galit at lungkot sa kanyang puso. Tumulo na lamang ang mga luha niya habang hinawakan niya ang kamay ng anak. Pangako, Angela. Dagdag pa ni Theo. Babawi ako. Hindi lamang para kay Dimple kundi para na rin sa'yo. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Sa sinabi ni Theo ay napaiyak si Angela. Hindi niya napigilan ang sarili niyang tumayo at yakapin si Dimple. At saka tumingin siya kay Theo. Pangako mo yan, Theo. Sabi ni Angela, bibigyan mo kami ng pagkakataong magtiwala ulit sa'yo. Niyakap ni Theo ang mag-ina. Ramdamang matagal niya ng hinahangad na kapatawaran. Kasabay ng luha at pagsasama-sama ng tatlo, nabuo ang pangako ng pagbawi. Pagmamahal at muling pagbuo ng kanilang pamilya. Sa araw ng pagising ni Angela, may bagong kislap sa kanyang mga mata. Sa kabila ng mga sugat ng nakaraan, tila unti-unti itong gumagaling sa presensya ni Theo. Hindi pa rin lubos na makapaniwala si Angela na magkasama na ulit sila. Pero mas nakakapagtaka ang ginawa ni Theo ngayon. Angela, tawag ni Theo habang nasa labas siya ng bahay. May dalang basket ng sariwang prutas. Lumabas si Angela at nakasuot ng simpleng duster. Ano na naman yan, Theo? Hindi ka ba nagsasawa sa pagbibigay ng kung ano-anong regalo araw-araw? Ngumiti si Theo, punong-puno ng saya. Hindi ko kasi nasubukan na manligaw ng maayos noon. Kaya ngayon gusto ko sanang itama ang lahat. Pwede bang ligawan kita ulit? Natigilan si Angela sa sinabi nito. Hindi niya napigilang ngumiti kahit napilit niyang tinatago ang kilig. Ligawan? Theo, tumigil ka na nga. Ang tanda na natin para sa ligawan, ano? Angela, hindi ko ititigil hanggang sa hindi mo sinasabing matamis mong oo. Sagot ni Theo, nahalata namang seryoso. Napailing si Angela pero hindi niya mapigilan ang pamumula ng kanyang pisngi. Bahala ka nga sa buhay mo, pero huwag mong aasahang ganong kadali kong ibibigay yon, Theo. Sa mga sumunod na araw, ginawa ni Theo ang lahat para maipadama kay Angela kung gaano siyang kaseryoso. Tuwing umaga, sinisigurado niyang may sariwang pandesal at kape sa mesa. Sinusundo at inahatid niya si Angela sa palengke. Na tila wala siyang pakialam kung makita man siya ng ibang tao. Isang hapon, habang nakaupo sila sa malalim na malaking puno sa bakuran, hawak ni Theo ang kamay ni Angela. Alam kong mahirap magtiwala ulit, Angela. Pero gusto kong malaman mo, nahanda akong ibigay ang lahat para lang mapanindigan ang pangako ko sa'yo at kay Dimple. Hindi ko naman hinihinging gawin mo yun lahat, Theo. Sagot ni Angela. Ang gusto ko lang, ipakita mo na totoo ka sa mga salita mo. Na totoo ang mga lumalabas sa bibig mo. Gagawin ko, sagot ni Theo. Puno ito ng determinasyon. Kahit araw-araw pa kitang suyuin, Angela, gagawin ko. Samantala, si Dimple naman ay abala sa kanyang bagong yugto ng buhay. Sa tulong ni Theo, nakapag-enroll siya sa isang magandang kolehiyo sa Iloilo. Sa wakas, natupad na rin ang kanyang pangarap na mag-aral ng kursong business management. Isang gabi matapos ang hapunan, kinausap siya ni Theo sa sala habang si Angela ay abala sa kusina. Dimple, simula ni Theo. Alam kong napabayaan kita noon. Pero gusto kong malaman mo na simula ngayon, hindi ko nahahayaang mahirapan ka. Lahat ng pangarap mo susuportahan ko. Salamat po, Papa. Sagot pa ni Dimple. Baka sa kanyang mukha ang saya. Pero hindi lang naman pera ang kailangan ko. Ang importante po sa akin ay nandito ka. Kasama ko kayo ni Mama. Lumapit naman si Theo sa anak at niyakap ito. Pangako, anak, hindi kita iiwan. Ipinagmamalaki kita. At hindi na bumalik si Theo sa Maynila. Napagdesisyonan niyang manatili na sa Iloilo para masamahan ang mag-ina. Kahit na maraming negosyo ang kailangan niyang asikasuhin, inilipat niyang karamihan sa mga operasyon ng kumpanya sa mga tauhan niya upang mastutukan ang bagong simula ng kanyang pamilya.
Isang araw habang naglalakad si Theo at Angela sa tabing dagat, huminto si Theo at hinarap si Angela. Alam mo Angela, matagal na akong nananaginip ng ganitong eksena na magkasama tayo. Walang iniisip na problema. At tahimik lang ang buhay. Napakadramatiko mo naman, sagot pa ni Angela. Pero halata naman ang kasiyahan sa kanyang mga mata. Masyado mo akong binubola. Akala mo madadaan mo na naman ako sa pagganyan-ganyan mo ha? Pero seryoso ako, sabi pa ni Theo. Simula ngayon, ikaw at si Dimple ang magiging sentro ng buhay ko. Walang negosyo, walang pera ang pwedeng pumalit sa inyo. Hinawakan ni Angela ang kamay ni Theo. Kung talagang seryoso ka, Theo, pakitaan mo ako ng gawa at huwag mo na kami iiwan kahit ano pang mangyari. Nangangako ako, Angela. Hindi ko nasisirain ang tiwala mo. Sagot pa ni Theo. Habang pinagmamasan ni Dimple ang mga magulang mula sa malayo, nakangiti siyang napaisip. Sa wakas, buo na ang kanyang pamilya. Kahit pa mahaba ang kanilang nilakbay at maraming sugat ang kailangang ihilom, naniniwala siyang ang bawat araw ay bagong pagkakataon para sa kanila. Niyakap niya ang kanyang mga libro at huminga ng malalim. Sa kanyang puso, alam niyang magiging maayos na ang lahat mula ngayon dahil unti-unti nang ibinibigay muli ni Angela ang tiwala sa kanya. Sa wakas, unti-unti nang bumabalik ang tamis sa pagitan ni Theo at Angela. Sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging maayos ang kanilang samahan. Kahit na hindi pa lubos na perpekto ang lahat, dama ni Theo na nasa tamang landas na sila. Dimple? Tawag ni Theo isang hapon habang nag-aaral si Dimple sa sala. Ano po yun, Papa? Tanong naman ni Dimple habang inaayos ang mga libro niya. May pabor sana akong hihilingin. Sabi pa ni Theo na parang nahihiya. Nangiti naman si Dimple. Ano naman po yun? Mukhang espesyal para ba kay mama yan? Oo anak. Nahihiyang sambit ni Theo. Ikaw kasi ang tanging makakatulong sa plano ko. Gusto ko sanang mag-set up ng isang surprise dinner para sa mama mo. Gusto ko siyang sorpresahin. Paliwanag ni Theo. Napataas naman ang kilay ni Dimple pero halatang aliw sa ideya. Papa, sure ka ba? Parang kinikilig ka yata. Aba, syempre naman. Sagot din ni Theo na parang bata. Gusto ko siyang mapasaya. Gusto kong maramdaman niya kung gaano siyang kahalaga sa akin. Ngumiti si Dimple at tumango. O sige Papa, akong bahala. Pero dapat best effort para sulit naman ang effort ko. Dumating ang takdang gabi. Sinabihan si Dimple ng kanyang mama na magbihis ng maganda dahil kakain daw sila sa isang espesyal na lugar. Hindi naman nagtanong si Angela pero halatang nagtataka ito. Pagdating nila sa lugar, isang romantikong setup ang bumungad kay Angela. Isang eleganteng mesa na may kandila, bulaklak at paborito niya. Ang isang maliit na banda na tumutugtog ng mellow na musika. Dimple, ano namang ginagawa natin dito? Tanong ni Angela. Halatang naguguluhan. Ngumiti naman si Dimple. Mama, hindi ako may plano nito. Nasa likod mo nag-imbita Paglingon ni Angela ay nakita niya si Theo na nakasuot ng puting polo. May dalang isang bouquet ng bulaklak. Agad siyang napangiti. Pero pilit itong itinago sa likod ng pag-iling. Theo, ano na naman to? Drama mo na naman? Sabi ni Angela pero bakas ang kilig sa boses niya. Angela, gusto ko lang naman na iparamdam sa iyo na ikaw ang reyna ng buhay ko. Sagot ni Theo. Salamat at binigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Matapos ang hapunan, tumugtog ang banda ng isang pamilyar na kanta. Ang paboritong awit ni na Angela at Theo noong sila'y magkasintahan pa. Nagulat pa nga si Angela at hindi na napigilang magbalik tanaw sa mga panahong tila napakagaan ng buhay. Tumayo si Theo. Lumapit ito kay Angela at iniabot ang kanyang kamay. Pwede ba kitang maisayaw, Angela? Napatingin si Angela kay Dimple na sumenyas ng Go lang mama! Sabay kindat. Napailing pa si Angela pero hindi niya napigilang ngumiti. Tumayo siya at tinawakan ng kamay ni Theo.
Habang sumasayaw, nag-uusap ang dalawa. Naaalala mo pa ba ang kantang to? Tanong ni Theo. Paano ko naman makakalimutan? Sagot pa ni Angela na nakatingin din sa kanya. Ito ang tugtog nung una mo akong yayaing sumayaw. Uling beses mo na akong pinayagan noon. Sana ngayon hindi na itong huli. Sagot pa ni Theo. Napangiti naman si Angela. Depende sa'yo, Theo. Basta huwag mo nagsisirain ng tiwala ko. Habang pinapanood ni Dimple ang dalawa, hindi niya napigilang mapangiti. Sa wakas, nakikita niya ng masaya na nga ang kanyang mga magulang. Pero laking gulat niya nang lumapit si Theo at iniabot ang kamay sa kanya. Dimple, halika, sayaw naman tayo, sabi pa ni Theo. Ha? Ako po? Tanong ni Dimple. Halatang naguguluhan pero natatawa. Oo naman. Hindi kita naisayaw ng debut mo, hindi ba? Kaya gusto ko namang bumawi. Paliwanag pa ni Theo. Napangiti naman si Dimple at tumayo. Sige na nga papa, pagbibigyan na kita. Habang sumasayaw, hindi naman napigilan ni Theo ang maging emosyonal. Pasensya ka na anak ha. Ang dami ko na walang pagkakataon sa'yo. Pero hindi na yun mauulit. Ngumiti si Dimple at mahigpit na niyakap ang kanyang ama habang sumasayaw. Wala yon, Papa. Ang mahalaga, nandito ka na po. Kasama ka na namin. Maya-maya ay lumapit si Angela sa dalawa. Mukhang ang saya niyo, ha? Pwede bang makisali? Aba, syempre naman, Mama. Sagot pa ni Dimple. Sabay hila sa kanyang ina. Sa ilalim ng ilaw ng mga bituin at sa saliw ng musika, tatlo silang sumasayaw. Isang pamilyang muling nabuo matapos ang lahat ng pinagdaanan. Habang yakap ni Theo ang mag-ina, isang pangako ang kanyang binitiwan sa sarili. Hindi niya kailanman hahayaan na magkahiwalay silang muli. Sa gabing yon, sa simpleng sayaw, naramdaman nilang lahat ng pagmamahal ng pamilya ang pinakamahalaga sa lahat. Lumipas ang ilang taon matapos ang maraming masayang alaala sa Iloilo, napagdesisyonan ng pamilya na bumalik sa Maynila. Ito na ang tamang panahon para sa bagong yugto ng kanilang buhay, lalong-lalo na para kay Dimple. Sa isang ingrandeng pagtitipon sa punong tanggapan ng Salazar Agri-Products, nagtipon ang lahat ng empleyado, kaibigan at mga kasosyo sa negosyo. Isang malaking balita ang ipinahayag sa araw na iyon. Si Dimple Salazar, ang kaisa-isang anak ni Theo, ang magiging bagong CEO na ng kumpanya. Habang naglalakad si Dimple papunta sa entablado, dama niya ang kaba at saya sa kanyang puso. Suot ang isang eleganteng corporate attire, lumapit siya sa mikropono at ngumiti sa mga tao. Magandang araw po sa inyong lahat, panimula niya. Bilang bagong CEO ng Salazar Agri-Products, nais ko hong pasalamatan ng aking papa sa tiwala at pagmamahal na ibinigay niya sa akin. Pangako ko po na ipagpapatuloy ko ang magandang pamamalakad ng kumpanya at mga adhikain nitong makakatulong sa ating mga magsasaka. Malakas ang naging palakpakan mula sa mga tao, kabilang sina Theo at Angela, na parehong halos maiyak sa sobrang pagmamalaki. Sa parehong araw, ipinakilala ni Theo si Marga kay Dimple. Anak siya si Marga. Matagal na siyang naging bahagi ng pamilya natin sa kumpanya. Magiging assistant mo siya sa trabaho. Ngumiti naman si Dimple at iniabot ang kamay kay Marga. Salamat po, Tita Marga. Alam ko pong marami akong matututunan sa inyo. Napangiti rin si Marga. Naku ma'am, huwag mo po akong tawaging tita. Mas gusto ko pong tawagin niyo po akong Marga na lang. Mas magaan ho sa pakiramdam. Grabe sir, parang kailan lang ikaw pang ina-assist ko ah. Ngayon ang anak mo na. Napakabilis talaga ng panahon, nakakatuwa naman. Nagkatinginan pa ang dalawa. At agad namang nagkapalagayang loob. Alam ni Dimple na magiging malaking tulong si Marga sa kanyang bagong tungkulin. Lalo na't naikukwento ni Theo sa kanya na talagang mapagkakatiwalaan at maaasahan si Marga. Habang abala si Dimple sa kanyang mga unang araw bilang CEO, nagdesisyon naman sina Theo at Angela na bumalik sa Iloilo para magretiro. Gusto nilang tahimik at masimpleng buhay.
habang masayang nasusubaybayan ang tagumpay ng kanilang anak mula sa malayo. Bago sila umalis, nagkaroon ng isang huling dinner ang pamilya sa Maynila. At tanging ang mga magulang na lamang ang babalik sa Iloilo. Mahal, salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makikilala ang ating anak. At hindi ko mararamdaman ng ganitong klaseng kaligayahan ngayon. Wika ni Theo, puno ito ng emosyon. Nakangiti si Angela, ngunit may luha sa kanyang mga mata. Theo, ang mahalaga ay magkakasama na tayo ngayon. Lahat ng sakit at hirap noon, napalitan na ng saya. Anak, sabi pa ni Theo sabay hawak sa kamay ni Dimple. Huwag ka mag-aalala sa amin. Nasa tamang kamay na ang kumpanya. Alam namin kakayanin mo ito. Ngumiti naman si Angela at idinagdag. At kung kailangan mo kami, isang tawag lang kami palagi, anak. Nandito lang kami para sa'yo. At proud na proud kami sa'yo, anak. Napaluha si Dimple at niyakap ang kanyang mga magulang. Maraming salamat, Mama, Papa. Pangako ko po na gagawin ko ang lahat para ipagmalaki niyo po ako. Habang sinasakay ni Theo ang mga gamit nila sa sasakyan, nakatanaw naman si Angela sa bagong opisina ni Dimple sa penthouse ng Salazar Agri-Products. Napangiti pa siya habang iniisip kung paano nilang naitawid ang mga unos sa kanilang buhay. Samantalang si Dimple naman ay nakatayo sa malaking salamin ng kanyang opisina. Tanaw ang mataong lungsod ng Maynila, kasama ang mga empleyado nagtitiwala sa kanyang kakayahan, handa na siyang harapin ang hamon bilang bagong CEO. Sa huling pagkakataon bago umalis sina Theo at Angela, tumingin sila sa kanilang anak. Kumaway pa si Dimple at sumigaw ng, "Ingat kayo, Mama, Papa. I love you both." Ngumiti si Theo habang hinawakan ang kamay ni Angela. Mahal, mission accomplished na tayo. Habang lumalayo ang kanilang sasakyan, naiwan ang 3 pusong puno ng pagmamahal at pasasalamat. Sa kanilang kwento, natutunan nila na ang pamilya ang tunay na yaman sa buhay at sa bawat pagsubok ang pagmamahalan ang magbubuklod sa kanila. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Wala ka talagang kwenta. Hiyaw ni Vanjie sabay tulak sa kawawa